Nagpadala ako ng halos 4 na milyong piso para maipagamot ang aking ina upang maging panatag ang isip ko habang nagtatrabaho sa Metro Manila. Ngunit pag-uwi ko, nakatulala akong nakatingin sa dati kong asawa na sinusubuan ng aking ina sa loob ng isang dampa na halos gumuho na. Nang hapong iyon sa pagtatapos ng Nobyembre, kakarating lang ng unang bagyo ng taon sa Maynila. Binabasa ng ambon ang mga salamin ng matataas na gusali sa BGC. Samantala, sa mga palayan ng San Antonio, Quezon, isang malamig na hanging amihan ang sumusuot sa mayayabong na puno ng niyog, nagdadala ng halumigmig sa bawat sulok ng aming lumang bahay. Ako si Katrina Dalisay, 39 taong gulang, nagtatag ng CatMed Solutions, isang kumpanyang nagdi-distribute ng mga hospital beds, oxygen concentrators, at iba pang kagamitan para sa mga matatanda. Alam na alam ko kung magkano ang presyo ng isang medical bed, kung aling brand ng oxygen concentrator ang pinakamatibay, at kung anong parameters ang dapat bantayan para sa mga pasyenteng may heart failure. Ang nakapanghihilakbot na kabalintunaan. Wala akong kaalam-alam kung gaano kalala ang sakit ng sarili kong ina. Ang nanay ko, si Aling Rosa, ay mag-isang nakatira sa isang simpleng bahay sa Barangay San Isidro. 6 na taon na ang nakararaan nang mamatay ang aking tatay. Ang nakababata kong kapatid na lalaki, si Bong, ay nakatira wala pang 3 kilometro mula sa bahay ni nanay. Mayroon siyang pagawaan ng aluminum at salamin, glass and aluminum shop, at palaging sinasabi, "Ate Kat, kalma ka lang. Ako na ang bahala sa lahat ng kailangan dito sa probinsya." Nagtiwala ako sa kanya. Mula noong Mayo 2023, buwan-buwan akong nagpapadala ng 45,000 pesos kay Bong para pambili ng gamot, pagkain, at pampacheck up ni nanay. Nagpadala rin ako ng 4 na malalaking halaga para sa pagpapalit ng bubong, pagpaparenovate ng banyo, pagbili ng medical bed at oxygen concentrator, pati na rin emergency fund para sa ospital na umabot sa kabuuang 3.6 million point. Sa tuwing makakatanggap ng pera, laging nagte-text si Bong, "Ate, relax ka lang, ako na bahala sa lahat. Patapos na ang renovation ng bahay, ate. Na-order ko na rin lahat ng medical equipment. Maayos na nagagamit ni nanay." Minsan, nagbiro pa ako. "Ang galing mo namang mag-alaga kay nanay. Pagdating ng Disyembre, bibigyan kita ng malaking bonus." Sumagot si Bong ng laughing emoji. "Ikaw na bahala sa malalaking negosyo diyan, ate. Ako na sa bahay." Dahil lang sa mga maiikling mensaheng iyon, naging panatag ang loob ko sa loob ng maraming buwan. Nang hapong iyon, nakaupo ako sa isang conference room sa 13th floor, naghahandang pumirma ng kontrata sa isang malaking private hospital network. Sa harap ko ay mga patong-patong na makakapal na dokumento at isang tasang kape na lumamig na. Walang tigil sa pag-vibrate ang cellphone ko mula sa isang unregistered number. 2 beses ko itong nireject. Sa pangatlong tawag, bumulong ang assistant kong si Yasi. "Miss Kat, mukhang importante po. Kanina pa nagri-ring." Kinuha ko ang cellphone at lumabas papuntang koridor. "Hello? Sino to?" Hinihingal ang boses sa kabilang linya. "Kat, ikaw ba to?" "Si Aling Elena ito. Kailangan ko pa ng ilang segundo para makilala ang boses ng kapitbahay namin na katabi lang mismo ng bahay ni nanay." "Ay, opo, Aling Elena. Bakit po?" Nadulas ang nanay mo sa kwarto. Sobrang hina ng katawan niya. Sumilip ako sa loob ng conference room. Naghihintay pa ang mga partners ko. "Aling Elena, pakitawagan na lang po si Bong. May importanteng meeting po kasi ako. Baka bumaba lang ang blood pressure ni nanay." Minsan kasi diyan sa atin, masyadong exaggerated mag-isip ang mga tao. Natahimik sandali si Aling Elena, bago bumaba ang tono ng boses niya. "Kat, hindi ko alam kung aabot pa ng buhay ang nanay mo para hintayin kang makauwi." Nanigas ang kamay kong may hawak sa cellphone. Hindi ko na matandaan kung paano ako humingi ng pasensya sa mga kamiting ko. Sa loob ng elevator, 7 beses kong tinawagan si Bong nang walang patid. Sa ika-8 tawag, nag-reply lang siya sa text. "Kumukuha lang ako ng supplies sa Pampanga, ate. Nadulas lang si nanay. Huwag kang magpanik." Nandoon naman si Kuya Anton. Binasa kong muli ang huling pangalan. Anton. Si Anton Santos. Ang dati kong asawa na hiniwalayan ko 4 na taon na ang nakararaan. Agad kong tinawagan ulit si Bong. Bakit siya nandoon sa bahay ni nanay? Hindi sumagot si Bong. Nag-text lang. "Mahabang kwento. Saka na tayo mag-usap pag uwi mo." Mag-isa akong nagmaneho paalis ng Maynila habang dumidilim ang paligid.
Dumidikit ang ambon sa windshield at lalong nagpapasakit sa ulo ko ang regular na galaw ng mga wiper. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Iniisip na baka masyado lang nag-aalala si Aling Elena. Tumawag sa akin si nanay mahigit 1 linggo na ang nakalipas. Sinabing malakas siya, masarap ang kain, at nagbilin na huwag ko na raw siyang ibili ng mga bagong damit. Pero kung iisipin, hindi umabot ng 2 minuto ang tawag na iyon. Ilang salita lang ang sinabi ni nanay. Tapos ay kinuha na ni Bong ang telepono at sinabing, kumakain na si nanay. Naalala ko ang mga litratong ipinadala ni Bong. Ang bubong ng bahay ay kinunan mula sa napakababang anggulo, nagpapakita lang ng maliit na bahagi ng bagong yero. Ang banyo ay kinunan ng sobrang lapit sa isang stainless steel na handrail, hindi makita ang sahig o mga dingding. Ang medical bed ay hindi kailanman nakita. Sabi ni Bong, nahihiya raw si nanay na makuhanan ng litrato habang nakahiga rito. Nang panahong iyon, naniwala ako sa lahat ng sinabi niya. 9:00 ng gabi, nang lumiko ang kotse ko sa kalsada, papasok ng aming barangay. Sa magkabilang gilid ay mga palayan. Ang mga silweta ng mga taong nakabisikleta ay humahalo sa hamog. Amoy usok pa rin ang sinusunog na dayami ang aking probinsya. Amoy basang lupa at alingaw-ngaw ng mga asong askal mula sa dulo ng nayon. Nakapinid lang ang gate namin, hindi nakakandado. Pagkatulak ko rito, napako ako sa kinatatayuan ko. Puno ang bakuran ng mga nalaglag na dahon ng santol. Binalot na ng luntiang lumot ang 3 baitang ng hagdanan. Ang gilid ng yero sa terrace ay nakadagan pa rin sa mga lumang hollow blocks para hindi liparin ng hangin. Basang-basa ang sulok ng pader sa kusina dahil sa tumutulong tubig mula sa bubong. Walang kahit anong senyales na na-renovate ang bahay na ito sa halagang P300,000 pesos. Ang banyo ay nasa dulo pa rin ng bakuran, madulas at luma pa rin ang mga tiles. Ang stainless steel na handrail na nasa litrato ay kinabit lang ng bara-bara sa isang bahagi ng pader, habang ang mismong pader ay may lamat at hindi pantay. Sumigaw ako, "Nanay!" Walang sumagot. Mula sa kwarto sa kaliwa, may narinig akong tuyong ubo. Nagmamadali akong pumunta roon. Muntik na akong madulas sa mamasamasang sahig. Bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa puwang, nakita ko ang isang lalaking nakatalikod. Suot niya ang isang kupas na abong jacket na pang-construction. Ang isang kamay niya ay nakaalalay sa likod ng ulo ni nanay. Ang kabilang kamay naman ay may hawak na mangkok ng lugaw. Dahan-dahan lang po, lulunin niyo muna lahat, saka ko kayo susubuan ulit. Ang boses na iyon. Imposibleng magkamali ako. Si Anton. Hinihipan ni Anton ang isang kutsara ng lugaw na may kalabasa at giniling na manok. Sinusubukan ang init nito sa likod ng kanyang kamay, bago isubo sa bibig ni nanay. Sa tabi niya ay may isang lumang blood pressure monitor, isang lalagyan ng mga gamot na nakasegregate na, at isang maliit na notebook na puno ng sulat. Sobrang payat ng nanay ko. Halos bumakat na ang mga buto sa kanyang pisngi. Ang namumuti niyang buhok ay nakakalat sa isang nanilaw na unan. Ang pareho niyang binti ay manas na manas at makintab sa ilalim ng laylayan ng kanyang pajama. Humawak ako sa hamba ng pinto. Nanay! Kakaluok lang ni nanay ng kalahating kutsara ng lugaw. Napangiwi siya sa sakit at naghabol ng hininga. Agad na binaba ni Anton ang mangkok. Nagdagdag ng unan sa likod ni nanay at dahan-dahang hinagod ang kanyang balikat. Nandito lang ako, Nay. Huminga po kayo ng malalim, dahan-dahan lang. Ilang sandali pa, naging maayos na ang paghinga ni nanay. Kinapakapan ng kanyang payat na kamay ang pulso ni Anton at mahigpit itong hinawakan. Huwag ka munang umuwi, Anton. Yumuko si Anton. Opo, Nay. Dito po ako matutulog ngayon. Hinawakan ng mas mahigpit ni nanay ang kamay niya. Ang boses niya ay singnipis ng ihip ng hangin. Natatakot ako. Baka, pag nahirapan akong huminga mamaya, walang makapansin. Nakatayo ako sa may pinto. Suot pa rin ang aking corporate blazer mula sa meeting, hawak ang susi ng isang mamahaling kotse. Ako ang tunay niyang anak. Nagpadala ako ng halos 4 na milyong piso. Nagpapatakbo ako ng kumpanyang nagbebenta ng medical equipment. Pero ang totoo, ang taong nakakaalam kung gaano kataas na unan ang kailangan ni nanay, kung gaano kainit ang lugaw na kaya niyang lunukin, at kung ano ang pinakakinatatakutan niya pagsapit ng gabi, ay ang lalaking minaliit ko at itinaboy ko sa buhay ko. Nang sandaling iyon, hindi ko alam kung papasok ba ako para tawagin si nanay o aatras na parang bisitang naligaw. Pumasok ako sa kwarto.
Sinusubukang panatilihing normal ang boses ko kahit nanunuyo ang lalamunan ko. Nay, nandito na po ako. Dumilat si nanay. Kailangan niya ng ilang segundo bago ako makilala. Pagkatapos ay ngumiti siya ng matamlay. Umuwi ka, anak. Umupo ako sa gilid ng kama para hawakan sana ang kamay niya. Pero mahigpit pa rin itong nakahawak sa pulso ni Anton. Napatigil ang kamay ko sa ere. Bago ko ito dahan-dahang ipinatong sa ibabaw ng kumot. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin na ganito na pala kalala ang sakit niyo? Iniwasan ni nanay ang tingin ko. Matanda na ako, minsan malakas, minsan may sakit. Wala lang to. Huwag mong pabayaan ang trabaho mo. Ibinaba ni Anton ang mangkok ng lugaw at hinila ang kumot para takpan ang manas na binti ni nanay. Hinanda ko na po ang gamot niyo para mamayang gabi. 9:00. Yung puti inumin niyo. Yung para sa blood pressure, bukas na lang ng umaga. Tumango si nanay. Oo, paalalahanan mo ako. Ang mga salitang paalalahanan mo ako ay napakapamilyar ngunit kakaibang pakinggan. Tinitigan ko si Anton. 4 na taon kaming hindi nagkita. Mas pumayat siya, mas nangitim ang balat, at dumami ang kulubot sa gilid ng kanyang mga mata. Ang kupas niyang damit pang construction ay manipis na sa balikat, at sa pulso niya ay may nakadikit pang natuyong semento. Tumango lang siya ng bahagya sa akin. Nandito ka na pala. Samahan mo muna si nanay. Maghuhugas lang ako ng pinggan. Ang napakalamig na pagbati niya sa akin ay mas masakit pa kaysa sa isang panunumbat. Nang lumabas si Anton ng kwarto, sinundan siya ng tingin ni nanay. Maghapon siyang nagtrabaho, tapos dumiretso pa siya rito ngayong gabi. Huwag mo siyang tatarayan ha. Tumawa ako ng pagak. Tingin niyo po ba umuwi ako rito para maghanap ng gulo? Kilala ko ang ugali mo. Ang maikling sagot na iyon ay sapat na para iparamdam sa akin na mas naiintindihan ni nanay si Anton kaysa sa sarili niyang anak. Dati, nang unang dumating si Anton sa bahay namin, isa lang siyang 22 anyos na payat at tahimik na binata. Namatay ang tatay niya. Ang nanay niya ay umalis at hindi na nagpakita. Palaboy-laboy siya, nagtatrabaho bilang pahinante at natutulog sa barracks ng construction. Naawa ang tatay ko, kaya pinaaral siya ng TESDA para sa electrical at plumbing sa bayan. Pinayagan siya ni nanay na tumira sa likod ng kusina. Tuwing umaga, tumutulong siyang magluto ng arroz caldo para ibenta. Sa hapon, nagbibisikleta siya papuntang school. Isang araw, may bitbit siyang kaldero ng kumukulong tubig. Dumulas ang kamay niya at muntik nang mahulog ang kaldero, pero pilit niya itong sinalo kahit napapaso na siya. Sinigawan siya ni nanay. Kung napapaso ka, bitiwan mo. Magkano lang ba yung kaldero para magpakamatay ka dyan? Ngumiti siya ng alanganin. Kung mabasag po, wala po akong pambayad, Aling Rosa. Ikinaway ni nanay ang kamay niya. Kumakain ka na sa bahay na to. Nanay na lang ang itawag mo sa akin. Magpakabuti ka lang sa buhay. Sapat na yon. Ilang taon ang lumipas, naging totoong nanay na talaga ang tawag niya rito. Nang ikasal kami, walang-wala si Anton. Tinapik siya sa balikat ni Bong na nag-aaral pa noon. Huwag mong papahirapan ang atikat ko, kuya. Kundi, papagawin kita ng bagong kusina para kay nanay. Tumawa si Anton. Hindi ako sigurado kung mapapayaman ko ang asawa ko, pero pinapangako kong hindi ko siya ipapahiya dahil sa maling pamumuhay. Sa loob ng 9 na taong naging asawa ko siya, hindi niya kailanman pinagbuhatan ng kamay o binastos ang mga biyenan niya. Nang ma-stroke ang tatay ko, huminto si Anton sa pagtatrabaho ng halos 4 na buwan. Tuwing umaga siya ang nagpapaligo at nagbibihis kay tatay. Sa gabi, natutulog siya sa sahig sa paanan ng kama. Gumalaw lang ng kaunti si tatay, babangon agad siya. Noong mga panahong iyon, abala ako sa pagbubukas ng unang branch ng kumpanya ko. Umuuwi lang ako kapag weekend, nag-uuwi ng gatas, nagbibigay ng pera kay nanay, tapos aalis na ulit. Minsan, nakita kong minamasahe ni Anton ang binti ni tatay. Sabi ko, bakit hindi na lang tayo kumuha ng caregiver? Pag masyadong matagal kang walang trabaho, mawawalan ka ng mga kliyente. Hindi nag-angat ng tingin si Anton. Ang ibang tao, may oras ang trabaho. Ang sakit ng tatay mo, walang pinipiling oras. Nainis ako, pakiramdam ko pinaparinggan niya ako. Nang mamatay si tatay, nagkasundo kami ni Bong na ipangalan kay nanay ang lahat ng titulo ng lupa at bahay. Si Anton ang sumama kay nanay para ayusin ang lahat ng papeles. Tinatanong ang bawat dokumento, bawat pirma. Hindi siya nanghingi kahit 1 metro ng lupa.
Pero habang lumalaki ang kumpanya ko, unti-unti kong nakakalimutan ang mga bagay na iyon. Uma-attend ako sa mga mararangyang party, nakaupo sa tabi ng mga taong pinag-uusapan ng stocks at real estate. Sa tuwing may magtatanong kung ano ang trabaho ng asawa ko, nahihirapan akong sumagot. Technician siya, sagot ko. Hindi ko kayang amining nag-aayos siya ng linya ng kuryente at tubo ng tubig. Minsan umuuwi siya na amoy kanal. Inalok ko siya noon na maging head of maintenance sa kumpanya ko na may tripling sweldo. Nagtanong siya, kaya ko ba talagang maging head? Kung hindi ko kaya, kailangan kong mag-aral. Ako ang may-ari. Sinong maglakas loob na magreklamo? Umiling si Anton. Kaya nga dahil ikaw ang may-ari, lalong hindi ko gusto. May sarili akong kakayahan. Kaya kong bumuhay ng sarili ko. Inisip ko noon na puro pride lang siya, walang ambisyon, at sumusuko na sa kapalaran. Samantala, nagtayo si Bong ng aluminum at glass shop. Palagi siyang nagsasalita tungkol sa malalaking kontrata at plano niyang magbukas ng bagong branch. Sa paningin ko, ang kapatid ko ang may pangarap. Minsan, bumulong si Bong. Ate, hindi mo ba napapansin? Masyadong overacting si Kuya Anton sa pag-aalaga kina tatay at nanay? Hindi naman natin siya kadugo, pero inako niya lahat ng gawain sa bahay. Baka ginagamit niya lang yun, para may mahingi siyang karapatan sa huli. Pinagwalang bahala ko yun noon, pero bumaon ang mga salitang iyon sa isip ko. Simula noon, bawat magandang gawin ni Anton, iba na ang tingin ko. Inayos niya ang bubong ng kusina. Inisip kong nagpapalakas siya kay nanay. Sinamahan niya si nanay sa doktor. Inisip kong gusto niyang mapuri ng buong barangay. Tumanggi siyang magtrabaho sa kumpanya ko. Naniwala akong wala talaga siyang pangarap umasenso. Sa araw ng hiwalayan namin, sinabi ko sa kanya, hindi ka kulang sa lakas, kulang ka sa ambisyon. Ang mabuhay sa tabi mo ay parang hinihila ko tayong dalawa ng mag-isa pa abante. Matagal na nakaupo si Anton, bago niya hinubad ang kanyang wedding ring at ipinatong sa lamesa. Ang taong masyadong mabilis humila, madalas nakakalimutang lumingon kung gusto pa bang dumaan sa parehong kalsada ng taong nasa likuran niya. Hindi niya ipinaglaban ang kondo, hindi humingi ng shares, at hindi tinanggap ang perang inalok ko. Dinala niya lang ang mga damit niya, ang kanyang tool bag, at ang luma niyang motor. Bago siya lumabas ng pinto, lumingon si Anton, pwede mo akong laitin ang pagiging mahirap ko, pero wag na wag mong iinsultuhin ang trabahong tumulong sa akin para mabuhay ng marangal at makapag-alaga sa mga magulang mo. Dati, inisip ko na defensive statement lang iyon ng isang talunan. 4 na taon ang lumipas, ang talunang iyon ay naghuhugas ng pinggan sa gibagibang kusina ng nanay ko, habang ang isang successful na tulad ko ay hindi man lang alam kung anong gamot ang dapat inumin ng nanay ko bago matulog. Nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ko. Tumatawag si Bong. Lumabas ako sa terrace. Mahina pero nagmamadali ang boses ng kapatid ko. Ate, makinig ka sa akin. Huwag mong ipaalam kay nanay na tumawag ako. Bong, nasaan ka ba? Malapit na ako diyan. Pero ate, mag-ingat ka kay Kuya Anton. Napatingin ako sa kusina. Nakayuko si Anton sa lababo. Kinukuskos ng magagaspang niyang kamay ang mangkok ng lugaw. Nagpatuloy si Bong, ilaw araw na ang nakakalipas, nakita ko siyang may dalang pulang folder palabas ng bahay. Laman nun yung mga titulo ng lupa ni nanay. Nung tinanong ko siya, nagpalusot siya. Ate, wag dahil sa nagugilty ka sa nakaraan, magtitiwala ka na agad sa ibang tao. Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Sigurado ka bang titulo ng lupa yon? Nagkabit ako ng CCTV. Pag uwi ko, papakita ko sa'yo yung recording. Sa bakuran, nililipad ng malamig na hangin ang mga dahon ng santol. Pinapaikot ito, at muling ikinakalat. Tiningnan ko si Anton. Naalala ko ang mga sinabi ko noong maghiwalay kami. Gusto ng kalahati ng utak ko na magtiwala sa kanya. Pero ang kabilang kalahati ang bahaging tinaniman ng duda ni Bong ay nagsisimulang mangibabaw. Tapos nang maghugas si Anton, pinunasan niya ang mga kamay niya sa kanyang t-shirt bago bumalik sa kwarto ni nanay. Yumuko siya para suriin ang manas na binti ni nanay. Lalong nagmamanas, sabi niya. Ngayong gabi, kailangan mas mataas ang nakapatong sa paa niya. Kung hirap siyang huminga o mabigat ang dibdib, kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Tumayo ako sa tabi niya. Nagiinit ang dibdib ko. Ipaliwanag mo nga sa akin. Ano bang sakit ni nanay? Nag-angat ng tingin si Anton. Bakas ang gulat sa mga mata niya. May chronic kidney disease siya. May heart failure.
at high blood. Sidra, ilaga ng tumitingin sa kanya simula pa noong Abril ng nakaraang taon. Pakiramdam ko mali ang narinig ko. Abril ng nakaraang taon? Higit 1 taon at kalahati nang may sakit si nanay at walang nagsabi sa akin? Gumawa ng ingay si nanay sa kama. Kat, wag masyadong malakas ang boses mo. Sinubukan kong hinaan ang boses ko, pero mabilis pa rin ang bawat salita ko. Lagi akong nagpapadala ng pera. Sinabihan ko pa si Bong na ihatid si nanay sa check-up. Bakit itinatago sa akin ang ganito kalaking problema? Hinila ni Anton ang upuan palayo sa kama bago umupo. Nung unang na-admit si nanay sa ospital, tinawagan na kita. Nagsalubong ang kilay ko. Kailan ka tumawag? Hapon ng April 17, nung nakaraang taon. Nahirapang huminga si nanay. Sabi ng doktor, kailangan siyang i-admit for observation. Sinubukan kong alalahanin. Buwan ng Abril ng taong iyon, nagneneog tiyate ang kumpanya ko para sa bagong warehouse. Araw-araw, 12 ng tawag ang pumapasok. Nagpatuloy si Anton. Sinagot mo ang tawag. Hindi pa ako tapos magsalita. Sinabi mong may meeting ka sa mga investors. Sabi mo, kung tungkol sa bahay sa probinsya, si Bong ang tawagan. Huwag ka raw istorbohin dahil lang sa nahihilo si nanay. Nag-init ang mukha ko. Sigurado ka bang ako ang sumagot ng tawag na yon? Kilala ko ang boses mo. Gusto ko sanang magdahilan, pero sumingit si nanay. Araw na yon. Ikaw nga ang sumagot ng telepono, anak. Napatingin ako sa kanya. Alam niyo po, umiwas si nanay ng tingin. Pinaglalaruan ng kanyang mga daliri ang laylayan ng kumot. Busi ka. Ayaw kong masira ang trabaho mo dahil sa akin. Pero kidney failure to. Nay, hindi lang sakit ng ulo o simpleng ubot sipon. Ngumiti ng matamlay si nanay. Ang matatanda, pag nagkasakit, nagiging malaking pabigat. Kung sinabi ko sa'yo, iiwan mo ang trabaho mo at uuwi ka kaagad. Sa isang banda, nariyan ang nanay ko na iniisip na pabigat siya. Sa kabilang banda, nariyan si Anton na alalang-alala ang bawat detalye ng sakit niya. At ako na nakatayo sa gitna, hawak ang pinakabagong modelo ng cellphone na sa loob ng 18 buwan ay hindi kailanman nakatanggap ng kahit anong totoong mensahe. Pagkatapos ng tawag na yon, bakit hindi ka na tumawag ulit? Tanong ko kay Anton. Tumawag ako ng 2 beses pa. Hindi mo sinagot. Nag-text ako sa lumang number mo. Binanggit ni Anton ang eksaktong numero na ginamit ko ng maraming taon. Natahimik ako. Ang numerong iyon ay binigay ko na sa customer service department namin. Nang lumaki ang kumpanya, gumamit ako ng bagong private number pero hindi ko yon naibigay kay nanay. Bakit hindi ka gumawa ng ibang paraan? Pupunta na sana ako pa Maynila pero pinigilan ako ni nanay. Sumingit agad si nanay. Ako ang pumigil. Huwag mo siyang sisihin. Bakit niyo siya pinigilan, nay? Dahil sa tuwing pinag-uusapan ng bahay, palagi kang nagbubuntong hininga. Natatakot ako na isipin mo na nagiging sagabal lang ako sa pag-asenso mo. Nabulunan ako sa sinabi niya. Gusto kong sabihing mali ang iniisip niya. Pero ako mismo ang nagsabi noon, kung anumang problema diyan sa probinsya. Si Bong na ang bahala. Huwag niyo akong tatawagan pag nasa trabaho ako. Naglabas si Anton ng isang nakatuping papel mula sa bulsa niya. Ito ang schedule ng pag-inom niya ng gamot. May gamot na dapat itigil pag bumaba ang blood pressure niya. Kunin mo at pag-aralan. Tinanggap ko ang papel. Sa tabi ng bawat oras, may maliliit na notes. Huwag tataasan ang dosage ng mag-isa. Bantayan ang pagmamanas ng paa, bawasan ang asin. Nagbebenta ako ng mga kagamitan para sa mga pasyenteng tulad ni nanay. Tumayo na ako sa mga entablado ng ilang oras para magsalita tungkol sa elderly care. Pero nang sandaling iyon, isang simpleng papel lang ng schedule ng gamot ang nagpilit sa akin na basahin ito ng paulit-ulit. Halos 9:00 na ng gabi nang may marinig kaming tunog ng motorsiklo sa labas. Pumasok si Bong bitbit ang 2 malalaking plastic bag, isang bag ng gatas, isang bag ng pongkan at ilang kahon ng vitamins. Hindi pa niya nahuhubad ang helmet niya nang sumigaw siya. Nanay, nandito na ako! Ipinatong ni Bong ang mga dala niya sa mesa at tumakbo para hawakan ang kamay ni nanay. Nay, nagkasakit ka raw? Bakit hindi agad tumawag sa akin si Kuya Anton? Kalmadong sumagot si Anton. 3 beses kitang tinawagan. Hindi mo sinagot. Natahimik sandali si Bong bago sumagot. Nasa loob ako ng talyer ko. Sobrang ingay ng makina. Tiningnan ko ang malinis niyang leather shoes. Tapos ikinumpara ko sa laylayan ng pantalon ni Anton na may putik pa.
Pero ewan ko ba, mas gusto pa rin ng puso kong magtiwala kay Bong. Dahil kung mali si Bong, ibig sabihin ipinagkatiwala ko ang buhay ni nanay sa maling tao sa loob ng mahigit 1 taon. Binuksan ni Bong ang kahon ng gatas, walang tigil sa pagtatanong. Sabi ni nanay hindi niya kayang uminom, pero ipinatong pa rin ito ni Bong sa tabi ng kama. Para bang patunay iyon na ginawa na niya ang responsibilidad niya. Hindi nagtagal, hinila ako ni Bong papunta sa terrace. Ate, huwag ka nang masyadong magtanong sa harap ni nanay. Mahina siya. Baka lalo lang mamroblema. Kailan mo pa alam na may sakit si nanay? Umiwas ng tingin si Bong. Medyo matagal na. Gaano katagal yung medyo matagal na? Ang layo mo sa Maynila, ate. Kung sabihin ko man sa'yo, hindi ka naman makakauwi. Saka si nanay ang nag-utos na ilihim ko sa'yo. Pareho ang rason niya sa iba. Pero mula sa bibig ni Bong, pakiramdam ko may kulang. Binuksan niya ang cellphone niya at pinakita ang CCTV app. Ate, tingnan mo to. Ang video ay mga 20 segundo lang. Sa recording, lumabas si Anton mula sa kwarto ni nanay, bitbit ang isang pulang folder. Lumingon-lingon siya sa paligid bago naglakad ng mabilis palabas sa sakop ng kamera. Pinahinto ni Bong ang video eksakto kung saan nawala si Anton sa gate. 3 araw na ang nakakalipas niyan. Nung tinanong ko siya, medical records daw. Pero anong medical records ang ganyan kakapal? Tiningnan kong mabuti ang recording. Hindi sapat ang linaw para mabasa ang nakasulat sa cover, pero sapat na para makitang sangkatutak na papel iyon na nakatali. Hinaan ni Bong ang boses niya. Lately, panay din ang tanong ni Kuya Anton kay nanay kung saan nakatago ang titulo ng bahay. Hiwalay na kayo, ate, at nangungupahan pa rin siya malapit sa bayan. Wala rin siyang sariling lupa. Ayokong mag-isip ng masama. Pero ang taong tapat, hindi magtatago. Kung wala siyang masamang motibo, bakit niya kailangang ilihim? Bumalik ako sa kwarto. Inaayos ni Anton ang kurtina ng bintana para hindi pumasok ang hangin. Diretsahan kong tinanong, ano yung nasa pulang folder na dala mo nung isang araw? Sumulyap muna siya kay nanay bago sumagot. Mga papeles na ipinatago sa akin ni nanay. Anong papeles? Hindi ito ang tamang oras para magpaligoy-ligoy. Bakit hindi? Ako ang tunay na anak niya. Agad na hinawakan ni nanay ang kamay ni Anton. Huwag mong sabihin, Anton. 3 salita lang iyon, pero sapat na para maging kahina-hinala ang anumang paliwanag ni Anton. Natahimik si Anton. Saka sinabing, saka na. Pag magaling-galing na si nanay, siya na mismo ang tatanungin mo. Tumawa ako ng malamig. Alam na alam mo pero ayaw mong sabihin. Pinagtatakpan ka pa ni nanay. Hanggang kailan niyo ako pagmumukhaing tanga? Hindi sumagot si Anton. Hinila niya lang ang kumot para kay nanay. Ang mukha niya ay nagpapakita ng pagod kaysa galit. Nakatayo si Bong sa likod ko. Mahina ang boses niya. Sige ate, magtiwala ka lang sa ibang tao. Pag naipangalan na sa iba ang bahay na to, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Nang gabing iyon, naglatag ako ng manipis na banig sa papag sa sala. Sabi ni Bong, kailangan daw niyang bumalik sa talyer para i-check ang ide-deliver na salamin. Pero nang makita niya ang tingin ko, nagbago ang isip niya at humiga sa mahabang sofa malapit sa pinto. Nanatili si Anton sa kusina. Hindi siya natulog. Bawat isang oras, naririnig ko ang magaan niyang mga yabag na dumadaan sa pasilyo. Humihinto sandali sa harap ng kwarto ni nanay at babalik muli sa kusina. Nakahiga ako na nakapikit, pero hindi mapakali ang isip ko. Paulit-ulit na nagpe-play sa isip ko ang CCTV recording na pinakita ni Bong. Isang pulang folder, ang pag-iwas ng tingin ni Anton, at ang pagbabawal ni nanay na magsalita siya. Malapit ng maghating gabi, nang may marinig kaming malakas na kalabog mula sa kwarto. Isang baso ang nahulog at nabasag. Napatalon ako at tumakbo papasok. Nakaupo si nanay at nakabaluktot sa kama. Mahigpit ang hawak ng 2 kamay niya sa dulo ng kumot. Namumutla ang mukha niya, nakabuka ang bibig. Pero ang hininga niya ay paputol-putol at maiikli. Niyakap ko agad ang balikat niya. Nanay! Bakit po? Tika! Bong! Nagising din si Bong, natataranta niyang binuksan ang lahat ng ilaw. Nay, saan ang masakit? Sabihin niyo po! Hindi makasagot si nanay. Mabilis ang pagtaas-baba ng dibdib niya. Unti-unting nangingitim ang kanyang mga labi. Hinila ko ang drawer at ibinuhos ang lahat ng laman ng supot ng gamot sa ibabaw ng kama. Nagkalat ang 12-dosenang tableta at kapsula. Aling gamot dito, Bong? Yung laging iniinom ni nanay pag hinihingal?
Kumuha si Bong ng isang banig ng gamot at binitawan din agad. Hindi ko matandaan, parang bilog na puti. Lahat ng gamot ay kulay puti. Sobrang nanginginig ang kamay ko na hindi ko mabuksan ang lalagyan ng gamot. Sinubukan ni Bong tumawag ng ambulansya, pero 2 beses siyang nagkamali ng dial. Walang tigil ang bibig niya sa pagsigaw ng, "Nanay! Nanay!" Para bang kung lalakasan niya ang sigaw, makakahinga na ulit ang nanay niya. Tumakbong pumasok si Anton. Tiningnan niya sandali ang kalagayan ni nanay at agad inalis ang mababang unan. "Huwag siyang ihiga! Tulungan niyo siyang makaupo ng mas diretso." Nayakap ko pa rin ng mahigpit ang balikat ni nanay. Huminto ang paghinga ni nanay. "Luwagan mo ang yakap mo. Mas mahihirapan siyang huminga pag ganyan kahigpit." Hindi malakas ang boses ni Anton, pero sobrang autoritatibo, kaya napasunod ako. Pinatong niya ang 2 unan sa likod ni nanay, niluwagan ang butones ng damit niya, binuksan ang bintana, at inilayo ang electric fan. Pagkatapos, lumuhod siya sa tabi ng kama at kinabit ang blood pressure monitor sa braso ni nanay. "Bong, kunin mo yung oximeter sa ibabang drawer." Natulala si Bong. "Aling drawer?" "Yung pinakaibaba sa kaliwang kabinet." Nahanap ni Bong ang maliit na aparato at iniabot kay Anton. Inipit niya ito sa daliri ni nanay, tiningnan ang screen, at napakunot noo. Mababa ang oxygen. Bumaba rin ang blood pressure. Hinawakan ko siya sa braso. "Painumin na natin ng gamot. Hindi pwedeng basta-basta magpainom ng gamot kung mababa ang BP. Doktor ka ba?" Hindi na nakipagtalo si Anton. Kinuha niya ang cellphone niya. Tinawagan ang nakasave na pangalang Dra. Ilagan, ni loudspeaker, at malinaw na binasa ang bawat numero. Mabilis na nagtanong ang boses sa kabilang linya. "Masakit ba ang dibdib? May malay pa ba?" Lumapit si Anton kay nanay. "Nay, naririnig niyo po ako? Saan po masakit ang dibdib niyo?" "Ituro niyo po." Mahinang ipinatong ni nanay ang kamay niya sa gitna ng kanyang dibdib. Nireport ito ni Anton at sinunod ang bawat utos ng doktor. Chinicheck niya ulit ang blood pressure, inutusan akong kumuha ng mainit na kumot, inutusan si Bong na ihanda ang health card at tumawag ng sasakyan. Ang lahat ng galaw niya ay planado at sanay na. Samantalang ako, isang nagbebenta ng medical equipment, ay nakatayo lang sa tabi, blanko ang isip habang hawak ang bag. Pagkaraan ng 15 minuto, bumagal na ang paghinga ni nanay. Unti-unting umakyat ang oxygen level niya. Nagbilin si Dra. Ilagan. Kung lumala ang sakit sa dibdib o bumaba ulit ang numero, kailangan siyang isugod sa ospital agad. Hindi inaalis ni Anton ang tingin niya kay nanay. "Mas mabuti na pakiramdam niyo, Nay." Tumango ng napakahina si nanay. Gumapang ang kamay niya at hinawakan ang kamay ni Anton. Nakaupo ako sa kabilang gilid ng kama. Isang dangkal lang ang layo ng kamay ko sa kamay ni nanay, pero hindi ako ang hinanap niya. Ang pakiramdam na iyon ay sumugat sa puso ko. Alam kong hindi ako dapat magselos sa taong kakaligtas lang sa buhay ng nanay ko. Pero sa kaibuturan ng puso ko, pakiramdam ko na isang tabi ako. Ako ang tunay na anak. Pero sa pinaka nakakatakot na sandali, ang taong pinakapinagkakatiwalaan niya ay ang dating asawa ko. Kinaumagahan, habang natutulog pa si nanay, tumawag ako sa 3 home care service providers. Nag-order ako ng bagong adjustable medical bed, isang bagong oxygen concentrator, at humiling na magpadala sila ng private nurse, ngayong araw din. Sinasadya kong lakasan ang boses ko para marinig ni Anton. Simula ngayon, ako na ang sasagot sa lahat ng gastos. Magkakaroon na ng professional nurse at kumpletong gamit. Hindi na kailangang may maabala pa. Sinusulat ni Anton ang mga numero ng kondisyon ni nanay sa maliit niyang notebook. Inihinto niya ang pagsusulat. Kung kaya mong kumuha ng taong mag-aalaga kay nanay ng permanente, mas mabuti. Ang pagiging kalmado niya ay lalong nakapagpabanas sa akin. Hindi siya nagpasalamat, hindi kumontra, at walang pinakitang pagsisisi. Para bang hinihintay niya lang akong umuwi para ibalik sa akin ang responsibilidad na talagang sa akin naman. Kumuha ako ng sobre sa bag ko at ipinatong sa mesa. "May P75,000 dyan. Kunin mo na pambayad sa lahat ng nagastos mo sa gamot at pagod mo. Kung kulang pa, sabihin mo lang." Tiningnan ni Anton ang sobre, tapos ay tumingin sa akin. "Itago mo na yan. Ayokong magkautang sayo." Ang pag-aalaga kay nanay ay hindi utang na loob sa pagitan nating dalawa. Hindi ko rin ugaling mangutang ng loob sa ibang tao.
Ngumiti ng bahagya si Anton, pero walang kahit anong saya sa mga mata niya. Pareho ka pa rin ng dati. Lahat ng bagay, kailangan laging may presyo bago ka mapanatag. Tinulak ko ang sobre palapit sa kanya. Kunin mo na, hiwalay na tayo. Wala kang obligasyon na pumunta rito araw-araw. Kung ganon, anong obligasyon ang mayroon si nanay sa akin nung binigyan niya ako ng matutuluyan at mainit na pagkain noon? Tumigas ang boses ko. Inaalagaan mo ba si nanay para magbayad ng utang na loob o dahil may iba kang balak? Natahimik si Anton. Ang katahimikan niyang iyon ay parang apoy na nagpasiklab sa pagdududa ko. Sabi ni Bong, nagtatanong ka raw tungkol sa titulo ng bahay? Nakuhanan ka pa ng CCTV na may dalang folder palabas. Hindi ka nagpapaliwanag. Si nanay todo tanggol sa'yo. Ano bang gusto mong isipin ko? Lumingon si Anton sa kwarto ni nanay, siniguradong tulog pa ito, bago nagsalita. Kung anong gusto mong isipin, nasa sayo yon. O baka iniisip mong sa pag-aalaga ko kay nanay ng ilang buwan at paggawa ng mabuti, baka sakaling makabalik ako sa buhay mo. Nanigas ang mukha ni Anton. Alam kong dapat na akong tumigil, pero hindi pumayag ang pride ko. Isa ka pa ring tubero at elektrisyan. Matagal nang magkaiba ang mundo natin. Huwag mong isipin na dahil lang sa kaunting tulong na to, maaantig na ako, lalo na kung gagamitin mo si nanay para makuha ang bahay na to. Nakatayo si Bong sa terrace, hindi pumapasok, pero sigurado akong narinig niya lahat. Matagal akong tinitigan ni Anton. Hindi siya nagalit, pero ang katahimikan niyang iyon ang nagpamukha sa akin kung gaano kalupit ang mga sinabi ko. Sa huli, kinuha niya ang sobre. Akala ko tatanggapin na niya, pero ipinatong lang niya ito pabalik sa harap ko. Sobrang pantay, hindi man lang lumihis sa gilid ng mesa. Pwede kang umupa ng nurse. Pwede kang bumili ng pinakamahal na kama at pinaka-high-tech na makina. Sinuot niya ang kupas niyang jacket at kinuha ang kanyang tool bag. Pero wag mong isipin na dahil nabayaran mo na ng buo, alam mo na kung anong tunay na kailangan ng isang may sakit. Iniwas ko ang mukha ko. Hindi ko kailangang pangaralan mo. Tama, wala na akong karapatang pangaralan ka. Naglakad si Anton papunta sa bakuran, kinuha ang luma niyang bisikleta na nakasandal sa puno ng santol. Tumunog ang kadena ng bisikleta nang ipadyak niya ito. Bigla, mula sa loob ng kwarto, mahinang tumawag si nanay. Anton, aalis ka na? Huminto siya, lumingon at sumagot. Opo, nay. Nandyan na po si Ate Kat. Magpahinga na po kayo. Narinig ko ng malinaw na tinawag niya akong Ate Kat, na parang pagtawag lang sa isang estranghero sa barangay. Sumara ang gate na bakal sa likod niya. Nakatayo ako sa gitna ng bahay kung saan ako lumaki. Sa tabi ng sobreng may ₱75,000 na hindi nagalaw, bigla kong naramdaman na ang lahat ng dala ko pabalik. Pera, kagamitan, karapatang magdesisyon ay sobrang gaan. Tanging ang bigong tingin ni nanay ang sobrang bigat na hindi ko man lang kayang lumingon para tingnan siya. Dumating ang nurse na kinuha ko bago magtanghali. Nakasuot siya ng malinis na uniforme, may dalang sariling BP monitor, thermometer, at mga forms para sa home care. Makikita ko pa lang siya, mas gumaan na ang pakiramdam ko. Sabi ko kay nanay, Nay, si Nurse Maya po. Simula ngayon, siya na ang magbabantay sa gamot at kalusugan niyo. Hindi niyo na kailangang umasa sa iba. Tumingin si nanay sa gate kung saan kalalabas lang ng bisikleta ni Anton. Pagkaraan ng katahimikan, mahina siyang sumagot. Ikaw ang bahala. Wala pang 3 oras na nagtatrabaho si Nurse Maya nang hilahin niya ako sa isang sulok. Miss Kat, per shift lang po ang trabaho ko. Ang kondisyon ng nanay niyo ay nangangailangan ng taong magbabantay sa gabi dahil may history siya ng heart failure. Mataas ang risk na bigla siyang kapusin ng hininga. Doblehin ko ang bayad mo. Hindi po ito tungkol sa pera, ma'am. Hindi po pinapayagan sa kontrata ng agency namin na magstay ang staff beyond working hours. Kailangan niyo pong humanap ng ibang private nurse o mag-assign ng kapamilya na magbabantay. Nawawalan na ako ng pasensya. Kung ganoon, mag-recommend ka ng iba. Sumulyap si Nurse Maya sa loob ng kwarto. Hindi po pwede ang ordinaryong caregiver lang. Kailangang bantayan ang kinakain niya. May rule ang mga gamot niya. Yung iba nakadepende sa BP niya. Kailangang pag-aralan talaga ng nurse. Hindi pwedeng tagaluto at tagalinis lang. Kinagat ko ang labi ko. Ilang oras pa lang ang nakararaan. Sobrang sigurado ako na maaayos ng pera ang lahat. Mas nakakadismaya ang kasambahay na ipinadala ng agency kinahapunan. Pagkarinig pa lang na inuubo si nanay, nagulat siya at paulit-ulit na nagtanong kung nakakahawa ba ang sakit.
Nang makita niya ang manas na binti ni nanay at ang sandamakmak na gamot, hinila niya ako sa bakuran at bumulong. Sorry po, ma'am. Sanay lang po akong mag-alaga ng matandang malakas pa. Sa ganitong kaso po, pag may nangyari sa gabi, hindi ko po kayang panindigan. Nagpaalam siyang umuwi bago pa maghapunan. Nakatayo ako sa bakuran. Habang pinapanood ko ang tricycle na sinasakyan niya palayo, napuno ng galit at desperasyon ang puso ko. Dati, sa isang tawag lang, kaya kong magpa-deliver ng gamit sa buong Pilipinas. Pero sa sarili kong bahay, hindi ako makahanap kahit isang tao na maglalakas loob na umupo sa tabi ng nanay ko buong gabi. Nag-order ako ng pagkain mula sa isang restaurant sa bayan. Salmon congee, pumpkin soup, at steamed rice, nakalagay sa magagandang packaging. Tinikman ni nanay ang isang kutsara at umiwas ng tingin. Ibang pagkain ba ang in-order mo, Kat? Opo, hindi po ba kayo gutom? Pagkaraan ng katahimikan, sinabi ni nanay. Si Anton, pag nagluluto ng lugaw na may kalabasa, ginagamitan niya ng giniling na manok tapos nilalagyan ng konting luya. Matabang nga lang, pero mabango. Ibinaba ko ang kutsara. Huwag niyo na pong banggitin ang pangalan niya. Hahanap ako ng ibang marunong magluto ng gusto niyo. Tumingin sa akin si nanay. Mahina, pero malinaw ang boses. Ang ibang tao, nagluluto gamit ang recipe. Siya, nagluluto siya kasi alam niya kung hanggang saan lang ang kaya kong lunukin. Tumalikod ako. Nagkunwaring nililigpit ang mga lalagyan ng pagkain. Hindi nagtagal. Nagtanong ulit si nanay. Masakit pa ba ang pulso niya? Kasi nung isang araw, na-sprain siya nung naghihila ng tubo sa construction, pero dumaan pa rin siya rito para palitan ang pundidong bumbilya natin. Hindi ako sumagot. Nang gabing iyon, nang tulog na si nanay, umupo ako sa maliit na lamesa para suriin ang tambak ng medical records. Nakita ko ang isang schedule of check-ups mula kay Dra. Ilagan, nakasulat bawat buwan. May 4 na petsa na nakabilog ng pula, pero walang kasamang laboratory results. Kinaumagahan, pagdating ni Bong, agad ko siyang tinanong. Etong 4 na check-up? Pumunta ba si nanay? Sumulyap lang si Bong sa papel at mabilis na sumagot. Siyempre naman. Nasaan ang results? Baka na kay Kuya Anton. Siya madalas nagtatabi ng mga papeles ni nanay. Tumawag ako sa klinik ni Dra. Ilagan. Matapos makuha ang consent ni nanay, chinek ng staff ng klinik ang records at kinumpirmang na-miss ni nanay ang 4 na appointments sa loob ng huling 8 buwan. Ibinaba ko ang cellphone sa lamesa. Sabi nila, hindi raw kailanman pumunta si nanay. Kumumbot ang noo ni Bong, tapos nagbuntong hininga. May ilang beses na sobrang daming trabaho sa talyer. Sabi ko ihatid ko na lang si nanay sa ibang araw, pero ayaw niya. Saka si Kuya Anton naman ang naglilista ng schedule. Baka nagkamali siya ng sulat. Yung clinic ang nagprint ng schedule, Bong. Natahimik si Bong. Tinitigan ko siya ng matagal bago nagsalita. Dalhin mo rito lahat ng resibo ng mga pinadala kong pera. Tumawa ng alanganin si Bong. Ah, auditin mo ba ako, ate? I-check mo ba yung pera ni nanay? Kapatid mo ako, ate. Hindi ka nagtitiwala sa akin? Tapos mas naniniwala ka pa sa taong hiwalay na sayo? Wala nang kwenta si Kuya Anton. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Bago magtanghali, bumalik si Bong bitbit ang isang makapal na folder. Ibinagsak niya ito sa mesa. Punong-puno ng hinanakit ang boses niya. Ito ba ang gusto mong makita? Sige, tingnan mong mabuti. Huwag mong sabihing kinupit ko kahit isang kusing ng pera ni nanay. Sinimulan kong paghiwa-hiwalayin ang bawat pahina. Ang resibo ng renovation ng bubong ay nakasulat na 300,000 pesos. Pero ang nakalagay lang sa description ay house renovation na walang detalye ng materyales. Hindi makontakt ang cellphone number ng hardware store na nakasulat. Pinatanong ko sa isa kong staff sa Manila, wala pang 10 minuto. Binalitaan niya akong higit 1 taon nang sarado ang hardware na iyon bago pa nai-issue ang resibo. Ang resibo ng medical bed at oxygen concentrator, ang mas nakakuha ng atensyon ko. Ito ang linya ng negosyo ko. Pagtingin ko pa lang sa product code, alam ko nang may mali. Tinuro ko ang nakasulat sa papel. Nasaan ang oxygen concentrator na to? Sira, sagot ni Bong. Kung sira, nasaan ang unit? Bakit hindi mo dinala sa service center? Wala silang dinidistribute na ganitong model. Fake din ang invoice code, sumigaw si Bong. Nagtatrabaho ka lang sa malaking kumpanya? Kala mo alam mo na lahat? Hindi ako nakipagtalo. Pumasok ako sa kwarto ni nanay. Tiningnan ko ang lumang BP monitor.
Hindi nagmatch ang serial number sa resibo. Ang kama niya ay yung lumang kahoy na ginawa pa ni tatay, mahigit 20 taon na ang nakararaan. Tinanong ko si nanay, nakakagamit na po ba kayo ng medical bed? Umiling si nanay. Wala namang ibang kama rito anak, pati yung oxygen. Sabi ni Bong, out of stock daw, hindi pa makabili. Bumalik ako sa sala. Nakaupo pa rin si Bong doon, pero nanginginig ng bahagya ang mga tuhod niya. Patuloy kong chinek ang mga hospital bills. Isang resibo ang may halagang higit pi 100,000 pero ang format ng papel ay yung format na hindi na ginagamit ng provincial hospital. Tumawag ako sa ospital. Matapos i-verify ang data, ang totoong bill ay mas mababa ng malayo. Buong hapon, hinati ko ang mga resibo sa 2 tumpok. Isa na pwedeng ma-verify at isa na mga peke at hindi malinaw. Maling number, maling product code, o wala ang mismong gamit. Pagsapit ng gabi, kinwenta ko ang total sa huling pagkakataon. Mula sa 3.6 milyong pinadala ko, nasa 1.3 milyon lang ang nakikita ang bakas para sa ospital, gamot, at maliliit na repair. Ang natitirang 2.3 milyon? Naglaho na parang bula. Ibinaba ko ang laptop, inikot ang screen paharap kay Bong. Nakita niya ang numero, nagbago ang reaksyon niya, pero pinilit pa ring ngumiti. Baka namali ka lang ng compute ate. Hindi naman lahat ng panggastos araw-araw may resibo. Baka masyadong mataas ang inestimate mo. Kung ganoon, baka cash ang binayad ko. Binayad kanino? Biglang tumayo si Bong. Isang araw ka palang umuuwi, iniimbestigahan mo na agad ang sarili mong kapatid. Alam mo ba kung gaano karami ang sinagot ko rito? Hindi ko tinaasan ang boses ko. Tinanong ko lang kung nasaan ang pera ni nanay. Sinabi ko na nga, ginastos kay nanay. Itinulak ko ang tambak ng mga peking resibo papunta sa kanya. Tumutulo pa rin ang bubong, hindi pa na-renovate ang banyo, walang medical bed, hindi kailanman bumili ng oxygen concentrator. 4 na check-up ang na-miss. Nasaan ang 2.3 million Bong? Sobrang tahimik ng buong sala, dinig na dinig ko ang tiktak ng orasan sa dingding. Hindi na makatingin ng diretso si Bong. Mahigpit niyang hinawakan ang cellphone niya, hanggang sa mamuti ang mga buto sa kamao niya. Sa unang pagkakataon mula nang umuwi ako, hindi na ako takot na baka napagbintangan ko ng mali ang kapatid ko. Ang kinatatakutan ko na lang ay baka ang natuklasan kong ito ay dulo pa lang ng iceberg. Tumayo si Bong at ibinulsa ang cellphone. May emergency sa talyer, hindi ko siya pinigilan. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon si Bong. Nakatira ka lang sa Manila, nakakita ka lang ng mga ganyang papel. Feeling mo alam mo na lahat, dito sa probinsya, ang daming gastos na walang resibo. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Kung ganoon, ngayong gabi, maupo ka rito at ikwento mo sa akin isa-isa kung saan napunta ang pera. Hindi sumagot si Bong. Pinaandar niya ang motor niya at mabilis na pinaharurot paalis hanggang sa tumalsik ang putik mula sa gulong papunta sa pader namin. Matagal akong nakatayo sa bakuran. Tulog na si nanay sa kwarto. Mabigat ang paghinga niya. Sa ibabaw ng mesa, 2 tumpok ng resibo ang naiwan na parang harang sa pagitan ng mga bagay na pinaniwalaan ko noon at ng katotohanang unti-unting lumalabas ngayon. Hindi ko tinawagan si Anton. Takot ako na kapag narinig ko ang boses niya, hindi ko na makayanan. Masyado nang maraming nangyayari ng sabay-sabay. Kaya naman sinuot ko ang jacket ko at naglakad papunta sa bahay ni Aling Elena. Pinaghihiwalay lang ang bahay namin ng bakod na gumamela. Nakaupo siya sa terrace, naghihimay ng pechay. Pagkakita sa akin, huminto siya. Oh, Kat, bakit? Gusto ko po sanang magtanong ng ilang bagay tungkol kay nanay. Sumulyap si Aling Elena sa bahay namin bago hinila ang isang upuang kahoy. Upo ka rito. Matagal ko na talagang gustong sabihin sa'yo, kaso laging nagbabawal ang nanay mo. Naupo ako sa harap niya, ang 2 kamay sa ibabaw ng tuhod. Sabihin niyo po ang totoo, Aling Elena. Handa po akong makinig. Nagbuntong hininga si Aling Elena. Hindi naman sa hindi dumadalaw si Bong. Palagi rin siyang dumadaan, nag-aabot ng gatas, prutas, pero saglit lang, tapos aalis na. Paggabi at inaatake ang nanay mo, ang laging natutulog at nagbabantay, si Anton. Sabi ni Bong, busy daw siya sa talyer. Sino ba naman ang hindi busy pag nagtatrabaho? Pero kahit gaano ka ka-busy, dapat alam mo kung ano ang mas importante. Nagkwento si Aling Elena. Tuwing malalaman ni Bong na magvi-video call kayo,
Pupunta siya para maglinis ng bakuran, magpalit ng bedsheet, at ayusin ang mga gamot sa mesa. Minsan, pinasuot pa niya si nanay ng bagong jacket para lang magmukhang malakas at maganda sa paningin mo. Pinakinggan ko ito nang nagiinit ang mukha ko. Nakita iyon mismo ng mga mata niya. Minsan nagwawalis si nanay mo sa bakuran. Nagpatulong siya kay Bong na itapon ang ilang plastik ng basura. Sabi ba naman ni Bong? Tatawag po ngayon si Ate Kat. Dapat malinis ang bahay. Napayuko ako. Lahat ng mga maiikling video call na inakala kong patunay na maayos lang si nanay, isa lang pala itong setup. Isang palabas na inihanda para sa akin. Ipinagtimpla ako ni Aling Elena ng mainit na tsaa. Naalala mo ba yung malakas na bagyo nung katapusan ng Hulyo nung nakaraang taon? Umiling ako. Hanggang hita ang baha noon. Sobrang hirap huminga ng nanay mo hanggang nangingitim na ang labi niya. Hindi makapasok ang ambulansya. Binuhat siya ni Anton mula sa bahay niyo hanggang sa highway. Halos 400 meters yon. Sobrang dulas ng daan. Napatid pa siya at nadapa. Dumugo ang tuhod niya. Pero hindi niya binitawan ang nanay mo. Nahigpitan ko ang hawak sa tasa ng tsaa. Sino po ang nagbayad ng ospital nung araw na yon? Tinitigan ako ni Aling Elena nang matagal bago sumagot. Si Anton. Saan siya kukuha ng pera? Sinangla niya yung motor niya. Napaangat ako ng tingin, gulat na gulat. Yung motor na gamit niya pa nung mag-asawa pa kami? Oo, sinangla niya ng 30,000 pesos. Makalipas ang 2 buwan, hindi niya matubos, kaya naibenta tuloy yung motor. Nag-flash sa isip ko ang lumang bisikleta na nakasandal sa puno ng santol. Nakita ko iyon at naisip ko pa noon. Sobrang hirap na hirap pala si Anton kaya pati motor niya di niya mapanatili. Mahina akong tinanong, bakit hindi siya tumawag sa akin? Tinawagan niya si Bong. Anong sabi ni Bong? Sabi ni Bong, ubos na raw yung perang pinadala mo. Siya raw mismo kailangan ng puhunan kaya hindi muna makapag-withdraw. Napapikit ako. Ang linyang ubos na raw ay parang naging susi na nagpasara sa bibig ng lahat ng tao sa paligid ni nanay. Nagpatuloy si Aling Elena. Nung simula ng taon, na-admit ulit si nanay mo. Sunod-sunod ang gastos sa gamot at laboratorio. Binenta ni Anton yung 45 square meters na lupa sa may gilid na iniwan ng magulang niya. Halos hindi ako makahinga. Binenta niya yung lupa ng 40,000. Nagbilin pa siya kay nanay mo. Huwag niyo pong ipaalam kay Kat. Baka mamaya malaman niya. Hindi na po kayo magpagamot. Ibinaba ko ang tasa. Nanginginig ang kamay ko. Ibinenta ni Anton ang kaisa-isang ari-arian niya para tustusan ang pagpapagamot ng nanay ko. Habang ako, nagpadala ng 3.6 milyon at feeling ko sa sarili ko ako na ang sumasagot sa lahat. Pero hindi pa tapos si Aling Elena. May isa pa. At para sa akin, hindi tama to. Napaangat ako ng tingin. Ano po yon, Aling Elena? Nung katapusan ng nakaraang taon, may 2 lalaking dayo na pumunta rito para maningil ng utang kay Bong. Hindi nila nakita si Bong, kaya dito sila pumunta. Nakatayo sila sa labas ng gate. Sumisigaw ng kung ano-ano. Natakot ang nanay mo, kaya bumagsak ang blood pressure. Tapos, anong nangyari? Si Anton ang humarap. Siya ang pumirma sa promissory note na babayaran niya yung utang na 200,000 para lang hindi naguluhin ang bahay na to. Natulala ako. Bakit siya ang pumirma? Pinagalitan nga rin siya ni nanay mo eh. Sabi niya, kung hindi siya pipirma, tuloy-tuloy nilang guguluhin si nanay mo. Mula noon, nakapagbayad na siya ng higit 50,000. Hinuhulugan niya pa konti-konti buwan-buwan. Ang utang na loob ko sana kay Anton ay biglang naging galit. Oo, mabuti si Anton, pero wala siyang karapatan na akuin ang utang ni Bong, lalo pa at itinago niya ito sa akin. Dahil sa pagtatakip niya ng palihim, hindi kailanman hinarap ni Bong ang tunay na parusa. Inisip ni Anton na inililigtas niya si nanay. Pero ang totoo, iniligtas niya si Bong para hindi mabuko. Tumango si Aling Elena. Sinabihan ko na rin siya ng ganyan. Ang pagmamahal sa tao, dapat nasa lugar. Kung lagi kang magiging shield niya, iisipin ng taong nagkamali na kahit bumagsak ang langit may sasalo sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang umuwi ako, tiningnan ko si Anton hindi lang dahil sa pagsisisi o pagdududa. May kasalanan din siya, ang pagkakamali ng isang taong palaging nag-iisip na ang pananahimik at pagpasa ng problema ay isang kabayanihan. Yung palaging nagdedesisyon para sa ibang tao at pinapasan ang hirap hanggang sa maubos siya. Alam niyo po ba kung saan galing yung utang? Tanong ko. Nalugi raw yung aluminum shop niya? Hindi ko alam ang buong detalye.
Ang alam ko lang, panahong iyon, kakapalit lang ni Bong ng sasakyan at nagmamalaki pa siyang uupa siya ng mas malaking pwesto para sa talyer niya. Tumawa ako ng pagak. Baon sa utang hanggang sa dating bayaw na niya ang sumasalo pero nakakabili pa ng sasakyan. Pumasok si Aling Elena sa loob ng bahay at lumabas bitbit ang luma niyang cellphone. Kinuhanan ko to ng litrato 3 weeks ago. Sa litrato, nakatayo si Bong sa gitna ng bakuran namin kasama ang dalawang lalaki. Isang lalaking hindi ko kilala na nakapolo shirt at may bitbit na leather bag. Ang isa naman ay mas matanda, may hawak na cellphone at nagvi-video mula sa gate hanggang sala. Tinuro ni Aling Elena isa-isa. Yung bata, si Vince, kabatchmate yan ni Bong. Agent ng lupa yan. Yung isa naman, si Mangcelo, may-ari ng kiskisan ng palay sa kabilang barangay. Zinuman ko ang litrato. May hawak na metrohan si Vince. Si Mangcelo naman ay nakatingin sa bubong na parang nagtatansya ng presyo ng paninda. Narinig niyo po ba kung ano pinag-uusapan nila? Hindi masyadong malinaw. Ang narinig ko lang, sabi ni Bong, papalawakin daw ang kalsada. Kung ibebenta ngayon, maganda raw ang presyo. Yung nanay mo noon, nasa kwarto lang, walang kaalam-alam na dumating sila. Nag-swipe si Aling Elena sa susunod na litrato. Nakatayo si Vince sa mismong tapat ng kwarto ni nanay. May hawak na metrohan at sinusukat ang lapad ng pader. Sa likod niya, sa ibabaw ng batong mesa, may isang brown envelope. Kinabukasan, bumalik ulit si Mangcelo para hanapin si Bong. Dahil hindi niya nakita, binili niya yung envelope na yan kay nanay mo. Hindi binuksan ni nanay mo. Inabot niya ito tapos pinakita kay Anton. Naalala ko ang pulang folder sa CCTV. Muling kumulo ang dugo ko. Baka nga hindi titulo ng lupa ang kinuha ni Anton, pero sigurado akong alam niyang may gustong bumili ng bahay. Naglabas ng nakatuping kapirasong papel si Aling Elena mula sa bulsa niya. Napicturan ko pa yung labas nung sobre bago ko iniabot. Baka kasi may kung ano. Binuksan ko ang litrato. Sa sobre, malinaw na nakasulat ang pangalang Bong Dalisay. Sa ibaba nito ay may handwritten note na asul na tinta. 9:09 ng umaga, November 28. Magkikita para tapusin ang bentahan ayon sa pinagkasunduan. Tiningnan ko ang kalendaryo sa cellphone ko. 2 araw na lang. Umihip ng malakas ang hangin sa bakuran. Nagkiskisan ang mga dahon ng saging. Nakaupo ako sa maliit na bahay ni Aling Elena. Bigla kong naramdaman na ang problemang ito ay lagpas na sa 2.3 milyong nawawala. Hindi lang kinuha ni Bong ang pampagamot ni nanay. Ginamit din niya ang mismong bahay ni nanay para takpan ang butas na ginawa niya. At ang mas nakakapangilabot, maaaring alam na ni Anton na bukas ang pintuan sa bentahang ito. Pero pinili niya pa ring manahimik. Madilim na nang tuluyan nang makabalik ako sa bahay. Natutulog na si nanay. Ang maliit na nightlight sa tabi ng kama ay nagbibigay ng mapusyaw na dilaw na liwanag sa payat niyang mukha. Wala pa si Bong. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong pa rin ang mga resibong iniwan niya. Pero nang sandaling iyon, ayaw ko nang tumingin sa mga numero. Kailangan kong hanapin ang medical records ni nanay para tawagan si Dra. Ilagan bukas ng umaga. Pagbukas ko sa ibabang drawer ng lumang kabinet na kahoy, nakita ko ang isang brown na pouch na binalot sa isang lumang panyo. Wala roong titulo ng lupa, kundi mga reseta ng gamot, isang passbook ng bank account na nakaklose na, at isang napakaliit at lumang keypad phone na kasya sa palad. Na-realize ko na iyon ang cellphone na binili ko para kay nanay ilang taon na ang nakararaan. Sirang-sira na ang phone, may gasgas na ang screen, at ang keypad numbers ay burado na. Pinindot ko ang power button, may battery pa. Sa voice recorder folder, may 23 na files na nakalabel by date. Ang unang file ay nai-record, higit 1 taon na ang nakalipas. Sinuot ko ang earphones ko at pinakinggan. Narinig ko ang static. Pagkatapos, ang boses ni nanay. Kat, nagluto si nanay ng arroz caldo ngayon. Gusto ko sanang lutuin yung paborito mong timpla, pero nanghihina ang mga kamay ko. Nasobrahan sa sabaw, nagkadurog-durog ang kanin. Kung nandito ka lang siguro, pagtatawanan mo ako. Kung ibebenta ko to, sinong bibili? Hahaha. Tumawa si nanay mag-isa. Tapos namatay ang recording. Napaupo ako sa sahig. Pangalawang recording. Nagkukuwento si nanay na namumunga na ang puno ng santol. Pangatlong recording. Tinatanong niya kung inaatake pa rin ba ako ng hika ko, kung namimiss ko pa rin ba ang lunch dahil sa kakamiting. May recording na ilang segundo lang. Busy ka? Si,
Wag ko na lang isend. Baka marinig mo pang mahina boses ko. Mag-alala ka pa. Tiningnan ko ang send button sa screen. Walang kahit isa sa mga recording na ito ang naisend. Buong akala ko, hindi tumatawag si nanay dahil malakas siya, dahil safe siya, dahil inaayos na ni Bong ang lahat. May mga araw pala na kinakausap niya ako ng mahaba. Kaso, kinakausap niya lang ang isang teleponong walang tagapakinig. Binuksan ko ang file 11. Nagsasalita si nanay, tapos sa background, may narinig akong pagbukas ng pinto. Medyo nanghihina si nanay ngayon. Sabi ni Anton, kailangan ko raw magpa-check up ulit, pero sumingit ang boses ni Bong. Nay, sinong kinakausap nyo? Mabilis sumagot si nanay. Wala anak, nakikinig lang ako ng radyo. Natigil ang recording. Bigla akong tinanggal ang earphones at tumingin sa kama. Tulog pa rin si nanay, pero nakasalubong ang mga kilay niya na para bang binabangungot. Ang susunod na file ay nai-record nung katapusan ng Marso. Mas malinaw ang boses ni Bong, siguro dahil nilapag ang cellphone sa mesa. Nay, pahiram po muna ng naiwang pera sa bangko nyo. 2 buwan lang po. Pag nakuha ko na ang bayad sa project, ibabalik ko agad. Sagot ni nanay. Yung nakaraan, sabi mo rin 2 buwan. Hindi pa nagbabayad yung tao, Bong. Wala na tayong magagawa, Nay. Kung magsasara ang talyer, paano na yung mga tauhan ko? Mauubusan sila ng trabaho. Sa kapag nalaman ni Ate Kat, baka sabihin niya wala akong kwenta. Pera pang ospital ko yon, Bong. Nagpapadala naman si Ate Kat buwan-buwan na. Para saan pa at itatago nyo? Matagal na katahimikan. Tapos tinanong ni nanay, magkano ba kailangan mo? 40,000 po. Instop ko ang recording, binuksan ang passbook. Ang petsa kung kailan isinara ang account ay eksaktong araw ng recording. Ang halaga, 40,000 pesos. Ang perang ito ay labas sa 3.6 milyong ipinadala ko. Ito ang sariling ipon ni nanay mula sa pagbebenta ng lugaw, sa mga pamasko ng mga apo at sa kaunting naiwan ni tatay. Piniplay ko ulit ang recording. Mahina ang boses ni nanay. Ito na ang huli. Wag na wag mong ipapaalam sa ate mo. Nagbuntong hininga ng maluwag si Bong. Nay, wag kayong mag-alala. Lalaki ako. Hindi ko hahayaang mawala ang bahay natin. Kinilabutan ang buong likod ko sa linyang iyon. Binuksan ko ang file 16. Tinanong ni nanay. Saan mo ba dinala yung titulo ng bahay? Ang tagal naman. Sagot ni Bong. Pinasurvey ko lang ulit, Nay. Ipapamatch lang natin sa ID nyo. Mali kasi ang data sa lumang titulo. Mahihirapan tayo sa permit pag magpaparenovate na. Pumirma na lang kayo ng SPA, Special Power of Attorney, para ako na maglakad ng papeles. Hala, totoo ba yan, Bong? Tinatanong kasi ako, baka daw ibebenta mo ang bahay ko? Bakit ako matatakot? Akin tong lupang to. Pero pagdating ng araw, sa inyo rin namang dalawa babagsak. Biglang nag-iba ang boses ni Bong. Nay, si Ate Kat ang dami ng bahay at lupa niyan. Hindi naman siya titira dito. Ako ang nandito. Ako ang nag-aalaga ng bahay na to. Hahatiin niyo pa ba to? Sa taong hindi na nagpakita ng malasakit? Hindi na sumagot si nanay. Puro malakas na pag-ubo na lang ang narinig at mga yabag ng tsinelas ni Bong na papalayo. Ibinaba ko ang cellphone. Sobrang lamig ng mga kamay ko. Agosto ng taong yon, tsinata ko ni Bong na kailangang ayusin ni nanay ang mga papeles para sa renovation. Agad akong nagpadala ng pera. Nagbilin pa ako na siya na ang maglakad ng lahat para mabilis. Walang kaalam-alam? Tinulungan ko pa pala siya sa kalokohan niya. Gumawa ng ingay si nanay at dumilat. Pagkakita sa cellphone na hawak ko, agad na nagbago ang mukha niya. Saan mo kinuha yan? Sa kabinet po. Sinubukang bumangon ni nanay. Agad ko siyang inalalayan. Isinandal siya sa unan. Bakit po kayo nagre-record tapos hindi niyo sinisend? Tinitigan ni nanay ang kumot. Minsan namimiss kita, kaya kinakausap ko ang sarili ko. Pagkatapos, puro pala reklamo ang laman. Para saan pa kung isesend ko? Pati yung mga recording tungkol kay Bong? Natahimik si nanay. Ipinatong ko ang passbook sa harap niya. Binigay niyo sa kanya ang 40,000 pesos niyo. Nung nalulugi ang talyer niya. Sa talyer niya ring napunta ang pera pampagamot niyo, pati ipon niyo napunta doon. Ngayon, pati titulo, tinangay niya. Hanggang kailan niyo po balak ilihim to sa akin? Umiyak si nanay. Hindi malakas, pero sunod-sunod ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Natakot ako na pag nalaman mo, magkaaway kayong magkapatid.
Pero kakalihim ko, lalong napasama si Bong. Sa tuwing manghihingi siya, sasabihin niya, huli na to. Inisip ko, kung tutulungan ko siya kahit isang beses lang, magbabago siya. Pinigil ko ang galit ko. Nung August, anong papel ang pinirmahan nyo? SPA. May tauhan galing sa notaryo na nagbasa para sa akin. Ang sabi, binibigyan ko lang ng autorisasyon si Bong para sukatin ang lupa at ayusin ang permit for renovation. May pinirmahan ba kayong autorisasyon na pwede niyang ibenta, isanla, o tumanggap ng pera sa kahit sino? Umiling ng mariin si nanay. Wala! Tinanong ko pa sila ng paulit-ulit. Habang buhay ako, walang pwedeng magbenta ng bahay na to. Nasaan na yung original na titulo? Yumuko si nanay. Na kay Bong. Bakit hindi nyo hininging ibalik? Hiningi ko na. Iniuwi niya minsan. Humigpit ang hawak ni nanay sa kumot, nanginginig ang boses. Sabi niya, Nay, yung inutangan ko, alam nila kung saan nag-aaral si Princess. Pag nagsara ang talyer, susugod sila sa school para singilin ako. Tinanong niya ako, matitiis niyo bang makitang pinapahiya ang apo niyo sa mga kaklase niya? Narinig ko yon, at hindi makapaniwala na lumabas yon sa bibig ng kapatid ko. Ginamit ni Bong ang sarili niyang anak para i-blackmail si nanay. Hindi niya sinabing sasaktan ng bata. Sinabi niya lang na pwedeng sugurin ng mga tao. Natakot si nanay, kaya ibinigay niya ulit ang titulo. Napatayo ako, naglakad papunta sa pinto, tapos pabalik. Takot akong kapag nanahimik lang ako, may masabi akong mas masakit pa. Alam niyo po bang may dumating dito na nagsukat na ng bahay? Si Vince at si Marcelo. Nakipag-set na nga sila ng meeting 2 araw mula ngayon para tapusin ang bentahan. Tumingin sa akin si nanay, na nalilito. Hindi ako nagbebenta. Wala akong nakakausap na kahit sinong selo. Umupo ako ulit at hinawakan ang malamig niyang mga kamay. Alam ko po, pero simula ngayon, kailangan niyong sabihin sa akin lahat. Pag masakit, sabihing masakit. Pag nanghihingi ng pera si Bong, sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo kung sino ang may hawak ng titulo. Hindi pwede yung patuloy niyong itatago ang problema tapos umaasa kayo na magiging okay ang lahat. Tumitig si nanay sa litrato ni tatay sa altar. Inisip ko, kung magpaparaya ako ng isang beses, magdadala to ng 9 na magagandang bagay. Huminto siya, namumula ang mga mata. Hindi ko akalain na ang pagpaparaya sa maling lugar ay magdadala pala ng 10 trahedya. Niyakap ko si nanay sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon. Hindi niya sinabing maayos lang siya. Hindi rin niya ako inutusang bumalik sa Maynila para magtrabaho. Isinandal niya lang ang ulo niya sa balikat ko. Umiiyak, tulad ng isang taong sobrang pagod na sa pagtatago ng napakaraming sikreto. Sa lumang cellphone na iyon, nakatago pa rin ang 23 voice records. 23 beses na sinubukan ni nanay na tawagan ako, at iyon ay nangangahulugan din na 23 beses ang kawalan ko ng presensya ay mas malinaw pang naitala kaysa sa kahit anong resibo. Kinaumagahan, bumalik si Bong habang makapal pa ang hamog sa probinsya. Wala siyang dalang kahit ano. Nakataas ang kwelyo ng jacket niya, mapula ang mata dahil kulang sa tulog. Hinihintay ko na siya sa sala. Nakaupo si nanay, nakasandal sa kama. Kararating lang din ni Rina, ang asawa niya. Sa ibabaw ng mesa ay may 2 tumpok ng resibo, passbook at ang lumang cellphone. Pagkasulyap pa lang ni Bong, nanigas na ang mukha niya. Hinalughog mo ang gamit ni nanay? Naghahanap ako ng medical records. Pero itong mga gamit na, to ang kusang nagsalita. Mahinang tinawag ni nanay si Bong. Maupo ka. Nakatayo pa rin ang kapatid ko. Ang 2 kamay niya ay nakadiin sa sandalan ng upuan. Ano ba yon? Sabihin niyo na. Magulo ang utak ko sa talyer. Itinulak ko ang summary ng pondo palapit sa kanya. 2.3 million na pinadala ko para pampagamot ni nanay. Saan napunta? Tumawa si Bong. Nag-conclude ka na ngang ninakaw ko. Tatanungin mo pa ako? Tinanong kita, para ikaw mismo ang magsalita. Tumingin si Rina sa asawa niya. Bong? Anong pera? Huwag kang makialam. Sigaw ni Bong. Pera ni nanay to. Dapat alam ko. Sa huli, hinila ni Bong ang upuan at naupo. Naskam ako sa talyer ng isang kontraktor ng higit 300,000 pisat. Kinuha nila ang mga materyales, pero natigil ang project, hindi ako binayaran. Kailangan kong magbayad sa mga supplier at magpasweldo sa tauhan. Kung hindi iikot ang pera, magsasara ang talyer.
Tinanong ko. Paano yung bagong kotse? Yung pagrenta sa mas malaking pwesto? Kailangan sa business ang itsura. Kung makikipag-meeting ako sa kliyente ng nakamotor lang, sino magbibigay sa akin ng project? Kaya nabaon ka sa utang tapos bumili ka pa ng kotse. Rumenta ng mas malaking pwesto para magmagaling? Hindi yun pagsagip sa talyer, Bong. Paggamit yun ng pera ni nanay, para lang magmukha kang successful. Binagsak ni Bong ang kamay niya sa mesa. Ano bang alam mo? Dito sa probinsya, pag hindi ka mukhang mayaman, mamaliitin ka ng tao. Ikaw rin naman nagsimula sa wala. Pero hindi ko kailanman ginamit ang pera pampagamot ng sarili kong nanay para magmukhang sikat. Umungol si Bong. Nanghiram lang ako pansamantala. Pag nabenta ang lupa na to, ibabalik ko lahat. May matitirhan pa rin naman si nanay ah. Isasama ko siya sa bahay namin. Sinubukan ni nanay maupo ng mas diretso. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magbenta? SPA lang ng pag-aasikaso ng papeles ang pinirmahan ko. Ngumisi si Bong. Nakapirma kayo. Black and white. Kahit anong sabihin nyo ngayon, wala na kayong magagawa. Humarap si Rina. Bong, nanay mo ang kinakausap mo. Manahimik ka nga dyan. Bulyaw ni Bong. Piniplay ko ang recording kung saan sinabi ni Bong na, Nay, si Ate Kat ang dami ng bahay at lupa niyan. Hindi naman siya titira dito. Ako ang nandito. Ako ang nag-aalaga ng bahay na to. Hahatiin niyo pa ba to sa taong hindi na nagpakita ng malasakit? Dinig na dinig sa gitna ng katahimikan. Susugurin sana ni Bong ang cellphone, pero umatras ako. Wag mong hahawakan to. Huminto siya. Namumula sa galit ang mukha niya. Palihim mo akong nire-record? Si nanay ang hindi sinasadyang nakarecord. At dahil doon, nalaman ko kung anong sinasabi mo sa likod ko. Tumingin si Bong kay nanay. Itinago niyo to? Para matrap ako? Nanginginig ang boses ni nanay. Tinago ko yan dahil namimiss ko ang ate mo. Hindi ko inakalang nung pinakinggan ko to. Tsaka ko lang nalaman na umabot ka na sa ganito kalala. Tumawa si Bong ng mapakla. Sa huli, si Ate Kat pa rin pala ang pinili niyo. Nagpadala lang ng pera. Naging mabuting anak na agad. Ako yung nandito na nag-asikaso ng lahat. Isang pagkakamali ko lang. Hinuhusgahan na ako ng sarili kong pamilya. Hindi lang isang beses ang pagkakamali mo. Sagot ko. Araw-araw kang nagsinungaling. Gumawa ng peking resibo. Iniskip ang check-up ni nanay. At binalak mong ibenta ang bahay na wala siyang pahintulot. Natahimik si Bong ng ilang segundo bago nilabas ang cellphone niya. Gusto mo ng ebidensya, ate? Meron din ako. Piniplay niya ang CCTV recording. Lumabas sa screen si Anton na bitbit ang pulang folder palabas sa kwarto ni nanay. Itong taong pinagkakatiwalaan mo. Siya ang kumuha ng papeles ng gitnang araw. Tinanong niya pa si nanay kung nasaan nakatago ang titulo. Hindi ka nagdududa sa kanya. Tapos sarili mong kapatid pinagbibintangan mo. Magsasalita sana si nanay. Pero pinutol siya ni Bong. Huwag niyo na po siyang ipagtanggol. Hiwalay na sila pero araw-araw nandito. Sinong nakakaalam kung anong motibo niya? Ngayong araw, hindi ko na hinayaang lamunin ako ng pagdududa. Bong, ibigay mo sa akin ang original na kopya ng video. Pakita mo yung bago at pagkatapos ng eksenang to. Inilock ni Bong ang screen niya. Nasira ang CCTV. Yan na lang ang naiwan. Hindi nagtagal, umingay ang WhatsApp group ng pamilya. Ipinadala na ni Bong ang clip ng video sa chat group na may caption. Kakarating lang ni Ate Kat. Nagpabola na agad sa dating asawa niya. Pinagbibintangan akong magnanakaw at pinipressure pa si nanay. Kayo na po ang humusga kung sino talaga ang may gusto sa bahay na to. Nanginig ang boses ni Rina. Bong, bakit mo ginagawa to? Para malaman nilang lahat ang totoo. At para hindi na makapag-imbestiga pa si Ate Kat, hindi nagtagal, kumalat ang video palabas. Isang local community account ang nagpost nito na may caption. Mayamang negosyante, pinabayaan ang ina sa probinsya. Umuwi lang para makipag-agawan ng mana sa kapatid. Walang tigil sa pagring ang cellphone ko. Tumatawag ang mga business partners ko. Nagte-text ang mga staff. Inatake ng mga estranghero ang social media accounts ko. Naka-video call ang head of PR ko si Yasi. Miss Kat, may naka-ready na kaming press release. Kailangan nyo lang po kumpirmahin na hindi nyo konektado si Sir Anton at si Sir Bong talaga ang nag-asikaso sa nanay nyo buong taon. Kailangan po nating pigilan agad ang krisis na to. Sa draft ng press release, nakalagay na si Bong Dalisay ang nag-alaga mismo sa nanay ko.
May hawak akong ballpen. Sa isang pirma lang, kaya kong ibabaling ang sisi kay Anton, maprotektahan ang imahe ko bilang mabuting anak at iligtas si Bong mula sa gulo. Iyon ang ginawa ko noong nakaraang 4 na taon ang piliin ang makikinabang sa akin at hayaang iba ang sumalo ng kahihiyan. Ibinaba ko ang ballpen. Yasi, wag mong i-publish yan. Pero Miss Kat, hindi ako pipirma sa bagay na alam kong mali. Pinatay ko ang tawag at hinayaan ko itong magring ng magring. Eksakto noong sandaling iyon, isang unknown number ang tumawag. Hello, ako po si Mang Celo. Nag-transfer na po ako ng 1.5 million na down payment sa bahay ni Aling Rosa papunta kay Bong. Bukas ng umaga, pupunta po ako dyan para tapusin ang papeles ayon sa napagkasunduan. Napatayo ako. Hindi po kailanman pumayag ang nanay ko na ibenta ang bahay niya. Natahimik ang kabilang linya. Pero pinakitaan ako ni Bong ng SPA na pirmado ng nanay niyo. Sabi niya nagkasundo na ang buong pamilya. Naisama na ang nanay niyo sa Maynila. Tumingin ako kay nanay. Todo iling siya, namumutla ang labi. Sa kabilang dulo ng sala, dahan-dahang umaatras si Bong papunta sa pinto. Bong dalisay, huwag kang aalis. Huminto ang kapatid ko pero hindi lumingon. Kinausap ko si Mang Celo sa phone. Mang Celo, sige po, pumunta kayo bukas ng umaga. Dalhin niyo ang kontrata, yung spa, mga text messages, at proof of transfer. Lumingon ng mabilis si Bong. Ate, gusto mo talaga palakihin ang gulo? Hindi ako ang nagpapalaki. Ikaw ang gumawa ng gulong hindi na maitatago. Kinaumagahan, hindi ko na hinintay bumalik si Bong. Pinakiusapan ko si Rina na samahan si nanay. Tapos nagmaneho ako papunta sa isang renovation project ng eskwelahan sa bayan. Sabi ni Aling Elena, nag-aayos daw si Anton ng linya ng kuryente at tubig doon. Nakita ko siya sa second floor, nakaluhod sa harap ng mga tubo sa pader. Ang jacket niya ay nakasampay sa rehas. Basang-basa ng pawis ang likod ng damit niya kahit malamig ang panahon. Nang marinig ang yabag, lumingon si Anton. Hindi siya nagulat nang makita ako. Ibinaba niya ang wrench niya. Kamusta si nanay? Anong nangyari? Ang unang tanong niya, gaya ng dati, ay tungkol kay nanay. May tumawag kagabi, nagbigay na raw sila ng down payment sa bahay. Nanigas ang kamay ni Anton. Magkano? 1,5 milyon. Tumayo siya at pinagpag ang alikabok sa tuhod niya. Ibig sabihin nakalayo na si Bong kaysa sa inakala ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Alam mong may gustong bumili sa bahay, di ba? Natahimik sandali si Anton bago tumango. 3 araw na ang nakalipas nung nag-iwan ng envelope si Mang Celo. Pinakita ito sa akin ni nanay. Ang laman ay schedule of meeting. Umiiyak si nanay at sinabing hindi siya naniniwalang magagawa talaga ni Bong na ibenta ang bahay. Nakiusap si nanay sa akin na wag munang palakihin ang issue bago siya makapag-usap ng diretsahan. At sinunod mo naman siya. Tumawa ako ng malamig. Lagi ka namang ganyan. Kung sino man ang magsabi ng sikreto, palagi mong itinatago. Kung sino mang may problema, palagi mong sinasalo. Naisip mo ba na yung pananahimik mo? Yun mismo ang tumulong kay Bong na makarating sa ganitong sitwasyon? Hindi umiwas si Anton. Naisip ko. Ang isang salitang iyon ay pumigil sa lahat ng argumentong inihanda ko. Sumandal siya sa sementong hindi pa naipipinturahan. Pumirma ako ng promissory note sa utang ni Bong. Akala ko, basta hindi na pupunta sa bahay ang mga maniningil, magiging panatag si nanay. Nagbenta ako ng lupa, nagsangla ng motor. Iniisip kong, hanggat kaya ko, aakuin ko. Hindi ko iniligtas si nanay. Pinalinis ko lang ang daan para makapagsinungaling si Bong ng tuloy-tuloy. Alam ko yon. Bumaba ang boses ni Anton. Nung una, inisip ko na ang pagtupad sa pangako kay nanay ay tama. Tapos natakot ako na kung sasabihin ko sa'yo lahat, aawayin mo si nanay at masisisi niya ang sarili niya. Palagi kong pinipili ang pinakamadaling daan para sa mga taong nasa harap ko nang hindi iniisip ang mahabang kahihinatnan. Nakahalukip-kip ako, pero hindi ko na naramdaman na nasa harap ako ng isang akusado. Ako din. Tumingin sa akin si Anton. Ako nagpadala ng pera tapos inisip ko tapos na ang obligasyon ko. Iniwan ko si nanay kay Bong. Ibinigay ko ang lumang number sa mga staff. At kapag may nagre-report ng problema sa bahay, naiistorbo ako. Itinago mo ang katotohanan gamit ang pagsasakripisyo. Ako naman. Itinago ko ang pagwawalang bahala ko gamit ang pera. Sa gitna ng magulong construction site, magkalayo kaming nakatayo. Sa unang pagkakataon, walang sino man ang nagpapanggap na mas magaling siya kaysa sa isa.
Nilabas ko ang cellphone ko. Binuksan ang CCTV footage na pinakalat ni Bong. Ano bang laman ng pulang folder na to? Laboratory results, reseta, at schedule ng check-up. Pinadala sa akin ni nanay kay Dra. Ilagan para tignan niya. Dahil masyado pa siyang mahina para pumunta mismo. Hindi titulo ng lupa? Hindi. Kaya nung oras na yon hindi ko sinabing nandun si nanay. Kasi sa folder na yon, nandun yung resulta na matagal nang itinatago ni nanay sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ko. Binalaan akong wag magsalita. Nagbuntong hininga ako. Natatandaan mo ba ang account ng CCTV? Umiling si Anton. Ikaw ang nagkabit niya noon. Dahil sa linyang yon, naalala ko. 2 taon na ang nakararaan, pinakabitan ko ng CCTV ang terrace para mabantayan ko si nanay. Si Bong ang nag-ayos ng app sa cellphone, pero yung original account ay nakaregister sa personal email ko. Binuksan ko ang email ko, hinanap ang lumang notification, tapos ini-reset ko ang password. Nag-open ang app at nagpakita ang cloud storage menu. Pwedeng i-delete ni Bong ang memory card sa bahay, pero nandoon pa rin ang data sa cloud na tatagal ng 30 days. Inusog ko ang timeline sa date na nakuha ang recording. Tumabi sa akin si Anton pero hindi niya hinawakan ang cellphone. Ang buong recording ay halos 40 minutes. Sa unang mga minuto, lumabas si nanay mula sa kwarto, dala ang pulang folder. Inabot niya ito kay Anton sa pasilyo. Dinig na dinig ang boses ni nanay sa microphone. Anton, pakidala naman ito kay Dra. Ilagan. Kung kailangan kong ma-admit, wag mo munang sabihin kay Kat. Ako natatawag. Tinanggap ni Anton ang folder. Pinayuhan pa niya si nanay, na wag na laging itago ang sakit niya. Umalis na siya sa gate. Sinulyapan ko si Anton. Hindi siya nagpakita ng tuwa na na-clear ang pangalan niya. Nakayuko lang siya, na para bang ang paghingi ng pabor ni nanay na ilihim ang sakit ay isa ring sumbat sa aming dalawa. Makalipas ang 20 minuto sa video, dumating si Bong. Dumiretso agad sa sala, naghanap-hanap, tapos lumapit sa altar. Tumuntong siya sa upuan, kinapa ang likod ng malaking picture frame at kinuha ang isang asul na sobre. Binuksan niya to, tiningnan ang laman, binulsa sa jacket niya, at saka umalis. Walang eksena na nagpapakitang kinuha ni Anton ang titulo. Pinutol ni Bong ang eksenang ibinibigay ni nanay ang medical records at pinutol din ang eksenang pumunta siya sa altar. Nag-iwan lang siya ng ilang segundo sa gitna. Sapat na para magmukhang titulo ang medical records at gawing magnanakaw ang taong nagdala lang ng gamot sa doktor. Pinatay ko ang screen. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ni Anton. Isisave ko ang original file, i-copy ko sa ilang lugar, tapos uuwi ako para hintayin si Mang Selo. Kinuha niya ang jacket niya. Sasama ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi ka natatakot na sabihin nilang nangingialam ka sa pamilya ng iba? Sinuot ni Anton ang jacket niya at inizip hanggang leeg. Mas natatakot ako kung may mangyari kay nanay. Nang dumating kami sa bahay, nakaparada na ang isang itim na kotse sa labas ng gate. Nakaupo na si Mang Selo sa sala kasama si Rina. Sa ibabaw ng lamesa ay may transparent folder na puno ng dokumento. Nakasandal si nanay sa upuan. Balisa. Wala si Bong. Tumayo si Mang Selo. Miss Kat, lilinawin ko lang po. Wala po akong balak na pilitin ang nanay niyo. Nandito po ako dahil nakapagbigay na ako ng pera at napakitaan ako ng lehitimong papeles. Naiintindihan ko po. Pwede ko po bang makita lahat? Naglabas siya ng contract to sell, kopya ng titulo, deposit slips, at isang SPA na may 4 na pahina. Sabi ni Bong, pumayag si Aling Rosa na magbenta dahil sasama na raw siyang tumira sa Maynila. 15 million ang presyong napagkasunduan natin. Nag-down na ako ng 1.5 million. Tiningnan ko ang deposit slip. 1 million ang pumasok sa account ni Bong. Ang 500,000 naman ay kay Rina. Namutla si Rina. Wala akong alam. Sabi ni Bong, bayad raw ng kliyente sa aluminum doors and windows. Tinulak ni Mang Selo ang SPA papunta kay nanay. Pakicheck nga po kung ito ang pirma nyo. Nagsuot ng salamin si nanay. Nanginginig ang kamay niya at pati ang papel na hawak niya. Tiningnan niya ang unang pahina, tapos ang pangalawa. Oo, pirma ko to. Binasa sa akin ng tauhan ng notaryo na binibigyan ko ng karapatan si Bong na sukatin at ayusin ang papel ng lupa. Pero pagdating sa pangatlong pahina, biglang huminto si nanay. Nakasulat doon na may karapatan si Bong na makipagtawaran, pumirma sa bilihan, at ilipat ang titulo. Umiling si nanay. Hindi ko nabasa ang pahinang ito. Kumunot ang noo ni Mang Selo.
Pero naka-staple na yan bilang isang set. Hindi ko po alam. Ang natatandaan ko lang, yung pinirmahan ko walang nakasulat tungkol sa bentahan. Tinanong ko pa ng paulit-ulit, kung pipirma ba ako, mawawala ba ang bahay? Sabi nila, hindi. Lalo pang nanghingal si nanay. Agad ko siyang inalalayan. Kumuha agad si Anton ng BP monitor pero hindi nakialam. Tinawagan ko si Attorney Mika, college friend ko na isa ng sikat na abogado sa Manila. Pagkatapos kong ikwento ang nangyari, sinabihan ako ni Mika na picturean ang lahat ng dokumento sa ibabaw ng lamesa at wag hayaang ilabas ito ni Numan. Mahigit 1 oras, dumating si Attorney Mika. Hindi siya agad gumawa ng konklusyon. Nagsusuot siya ng manipis na gloves, sinusuri ang bawat papel, at tinatanong kung sino-sino na ang humawak nito. Nasaan ang kopya ni Mang Celo? At nasaan ang original na titulo? Tanong ni Mika. Sumagot si Mang Celo. Ang original na titulo nasa kay Vince. Sabi niya, kukunin niya yon bilang collateral para hindi mag-back out ang nagbebenta. Nag-angat ng tingin si Mika. May message ka bilang proof? Meron. Nakasave lahat. Tumingin si Mika sa akin. Ang boses niya ay kalmado pero mariin. Mula ngayon, walang pwedeng pumunit, magbura, mag-edit o mag-uwi ng kahit anong dokumento. Wala ring pwedeng manghula kung paano nagawa ang pahinang ito. Nilapag niya ang SPA sa gitna ng lamesa. Ang bawat guhit ng tinta, tupi, at text messages, simula sa minutong ito, ay magagamit ng ebidensya. Hinawakan ni nanay ang kamay ko. Kat, mawawala na ba ang bahay natin? Hinigpitan ko ang hawak sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ako nagbigay ng palusot na pampalubag loob. Hindi ko pa po maipapangako na magiging madali ito, Nay. Pero simula ngayon, wala nang ibang pwedeng magdesisyon para sa inyo. Sa ibabaw ng altar, nakatingin pa rin ang litrato ni tatay sa bahay na itinayo niya buong buhay niya. Sa ilalim niya, may 4 na pirasong papel. Pero isang pahina lang pala noon ay sapat na para hindi na maibalik sa dati ang pamilya ko. Hindi hinayaan ni Mika na may umalis sa sala hanggat hindi napipicturan isa-isa ang bawat dokumento. Kinumpirma ni Mang Celo na sa kanya galing ang mga papel. Kinaumagahan, pumayag si nanay na samahan namin siya ni Mika papunta sa notary public kung saan ginawa ang SPA. Sumama si Anton dahil nagbili ng doktor na wag hayaang mag-isa si nanay bumiyahe. Pagkatapos suriin ang mga datos, naglabas ang opisina ng archive na kopya nila. Ang SPA sa archive ay may 3 pahina lang. Ang unang pahina ay pangalan ni nanay at Bong. Ang pangalawang pahina ay ang kapangyarihan ni Bong na magsukat ng lupa at mag-ayos ng boundary. Ang ikatlong pahina ay paglilinaw na para lang ito sa renovation at walang karapatang magbenta o tumanggap ng pera. Matagal na tinitigan ni nanay ang 3 pahina. Ito ang totoo. Binasa sa akin ito noon. Ipinatong ko ang litrato ng 4 na pahinang SPA ni Mang Celo. Ang unang 2 pahina ay pareho, pero mula sa gitna, nag-iba na ang margin ng teksto. Tumingin ako kay Mika. Hindi pa ba klaro to? Klarong-klaro na hindi pareho ang dokumento, sagot ni Mika. Pero alin ang ginawa muna? Paano pinagsama? Napeke ba ang pirma at selyo? Ipapasuri yun sa expert. Gumawa ng report ang notaryo, pero hindi rin sila gumawa ng conclusion. Sa biyahe pa uwi, nakatingin lang si nanay sa labas ng bintana. Sana hindi na lang ako pumirma, para walang gulong ganito. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi niyo po kasalanan na nagtiwala kayo sa anak niyo, Nay. Ang may kasalanan yung ginamit niya ang tiwalang. Yun para gumawa ng kalokohang wala kayong pahintulot. Si Anton na nasa passenger seat ay mahinang nagsalita. Nay, wag niyo na laging sisihin sarili niyo. Bawat tao kailangang panagutan kung ano talaga ang kasalanan nila. Nang hapong yun, inutusan ni Mika si Mang Celo na i-forward ang lahat ng screenshots, deposit slips, at chat logs nila ni Bong at Vince. Nag-text pala si Bong dati na. Matanda na si nanay at ayaw na niyang humarap sa tao kaya binigay na niya sa akin ang buong autoridad. Si Vince naman nagpadala ng litrato ng original title para magtiwala si Mang Celo. Pinaniwalaan ko sila kasi si Bong ang tunay na anak. Sabi pa ni Vince, nagmamadali daw kayong humanap ng pera pampagamot kay Aling Rosa sa Maynila. Nang iharap kay Rina ang 500,000 na pumasok sa account niya, umiyak siya. Totoo po, pumasok yun. Pero sabi niya, pera ng kliyente. 450,000 itinransfer ko sa supplier niya para sa salamin. Yung 50,000,
Binayad ko sa tuition at insurance ng anak namin. Binuksan niya ang banking app niya. Nag-match ang pera. May na-realize si Rina. Nag-scroll siya sa chat niya. Sabi pa sa akin ni Bong, pag nagtanong si Ate Kat, sabihin ko raw pera to sa project. Tapos pinadelete niya lahat ng convo ko kay Vince. Pinakita niya ang screenshot na na-save niya bago binura. Message ito ni Vince kay Bong. Nakuha ko na yung 100k ko para sa pag-aayos. Nasa akin ang titulo. Pag nakapagbigay ka pa ng 200k, ibabalik ko. Naghahalo ang dugo ko sa galit. Hino-hostage ng ahente ang titulo para pilitin si Bong na magbigay pa ng pera. Sumingit ako. Hahanapin ko siya. Bibigyan ko siya ng hinihinging 200k basta makuha ko lang yung titulo. Humarang si Mika. Umupo ka muna, Kat. Titulo yon. Ibig sabihin ebidensya yon. Kung papalitan mo ng pera, pwedeng magbago sila ng kwento. At ikaw, hindi mo pwedeng isolve ang lahat, gamit lang ang pera. Natahimik ako. Tinitigan ako ni Mika. Ginagamit mo ang pera pampalit sa kawalan mo ng presensya. Ginamit ni Bong ang pera ni nanay para pagtakpan ang kayabangan niya. Nagbenta si Anton ng lupa para saguhin ang pagkakamali ng iba. Ngayon, gagamitin mo ulit ang pera para bumili ng kapayapaan? Iba-iba ang dahilan nyo. Pero lahat kayo, nakakatulong lang sa magnanakaw para tumakas sa katotohanan. Dahan-dahan kong nilapag ang susi ng kotse sa mesa. Pinalipad ng hangin ang dahon ng niyog. Ang kapatid ko, ginawa niyang hagdanan ang pirma ng nanay ko para makaahon sa utang. Ngayon, hindi na ako gagamit ng pera para bumili ng isa pang hagdan. Dapat ko silang pabayaan na bumagsak kung saan dapat sila naroroon. Si nanay ang nagmungkahi na magpatawag ng family meeting. Kalat na ang issue. Kung hahayaan, iba-iba na ang kwentong aabot sa pamilya. Gusto raw niyang papuntahin ang tiyuhin at tiya ko para marinig ang paliwanag ni Bong. Nagbilin si Mika kay nanay. Nay, kahit anong sabihin nila, wag po kayong pipirma o papayag sa anumang bagay na ayaw nyo. Nang hapong yon, nagpilit bumaba si nanay sa kusina. Sabi ko ako na ang mag-o-order, pero umiling siya. Bisita natin pamilya, tapos pakakainin ko lang ng naka-styrofoam. Magpapaluto ako kay Rina ng isdang may sarsa at pinakulo ang gulay. Amoy na amoy ang masarap na luto, pero walang kahit sinong nakaramdam ng gutom. Naunang dumating si Tito Anto, ang kapatid ni nanay, tapos si Tita Lastri, na pinakamatanda sa pamilya, at dalawang pinsan. Si Mang Selo din dumating pero sa terrace lang umupo para hindi magmukhang awayan. Si Anton ay nakaupo malapit sa pinto, sakto ang layo mula sa akin. Hindi siya nagsasalita. 8:00 na ng gabi nang dumating si Bong. Nakalumang jacket siya, gulo-gulo ang buhok, may tumutubong balbas. Malayong malayo sa itsura niyang mapormang businessman dati. Pagkakita niya palang kay nanay, lumuhod na siya sa sahig. Nay, tulungan niyo po ako. Nagulat si nanay. Nanginginig ang kamay. Tumayo ka muna bago magsalita. Hindi tumayo si Bong. Gumapang siya at niyakap ang tuhod ni nanay. Nay, alam kong mali ako, pero hindi ko winaldas ang pera. Pag nalugi ang talyer ko, maraming mawawala ng trabaho at wala rin kaming ipapakain kina Rina at Princess. Nagbuntong hininga si Tita Lastri. Kat, umamin na ang kapatid mo. Ayusin niyo na lang to sa loob ng pamilya. Tiningnan ko si Bong. Ipaliwanag mo sa harap nila. Yung 2.3 milyon na pera ni nanay, saan mo dinala? Bakit ka tumanggap ng down payment sa bahay kahit hindi pumayag si nanay? Inangat ni Bong ang namumulang mata. Pinambayad ko sa supplier, pinasweldo, tapos para makatapal sa utang. Manghihiram lang sana ako. Pag nabenta ang bahay, ibabalik ko rin at kukunin ko si nanay sa min. Nanikip ang boses ni nanay. Wala akong sinabing ibenta mo ang bahay. Tumingin si Bong. Pero sabi nyo, ito rin ang mapupunta sa akin. Si Ate Kat, maraming bahay sa Maynila. Lumamig ang boses ko. Ang pinamana at ang pilit binenta habang buhay pa si nanay ay magkaibang bagay, Bong. Pinatong ng tiyuhin ko ang tasa niya. Kat, sa totoo lang, ang perang yon barya lang sayo. Bayaran mo na lang ang utang ng kapatid mo. Gawan nyo na lang ng kasunduan na babayaran ka niya. Kung ilalabas pa to, pamilya natin ang mapapahiya. Luminga ako sa buong lamesa. Walang ni isang nagtanong kung ano ang nararamdaman ni nanay nang malamang ibebenta ang bahay niya. Walang nagtanong kung ano ang mga nawala kay Anton. Nakatingin lang sila sa akin para bang ako ang pinakamadaling susi. Buksan ko lang ang kahadeyero, ilabas ang pera,
at patatahimikin ang lahat. Muntik na akong bumigay. Oo nga, bayaran na lang si Mang Celo, bawiin ang titulo kay Vince. Tapos ang problema, hindi madidiyaryo ang kumpanya ko at hindi makukulong ang kapatid ko. Hinawakan ni nanay ang kamay ko. O kaya, sabihin na lang nating pinahiram ko sa kanya. Babalik ko na lang ang down payment. Bumaling ako kay nanay. Aakuin niyo po lahat para iligtas siya ulit? Kapatid mo yan, Kat. Natatakot akong masira ang pamilya nila. Sa pagkakataong ito, si Anton na kanina patahimik ay nagsalita. Kung babayaran niyo ang utang niya ngayon at magsisinungaling para sa kanya, sino ang magsisigurado na bukas, hindi na niya ibebenta ang ibang gamit niyo para lang isalba ang talyer niya? Tumalim ang tingin ni Bong kay Anton. Sino ka para magsalita ng ganyan? Wala akong karapatang magdesisyon para sa pamilyang to. Kalmadong sagot ni Anton. Pero may karapatan akong ikwento ang mga nasaksihan ko. Tumayo si Bong at nilabas ang isang nakatuping papel. Ito yung promissory note na pinirmahan niya. Nangako siyang babayaran yung 200,000 na utang ko. May kinalaman din siya sa utang ko. Tapos ngayon nagpapanggap siyang malinis para magpalakas kay Ate Kat? Nabaling ang atensyon ng lahat kay Anton. Alam ko na yan, sabi ko. Pero ang pamilya, hindi pa nila alam. Sigaw ni Bong. Kinuha ni Anton ang papel at tiningnan. Totoo yan. Ako nga ang pumirma. Oh, rinig nyo? Tawa ni Bong. Kusang loob siyang nagbayad sa utang ko. Tapos ako pa rin ang scammer? Hindi itinanggi ni Anton. Pumirma ako dahil nandun sa gate nyo ang mga maniningil at natatakot si nanay. Akala ko, pag nagbayad ako ng konti, titigilan na nila kayo. Mali pala ako. Natahimik ang buong kwarto. Mali ako kasi inisip kong laging tama ang magsakripisyo. Tinulungan kong takasan ni Bong ang mga problema niya, binigyan ko siya ng rason na maniwala na kahit gaano kalaki ang kasalanan niya, may magbabayad para dito. Tatanggapin ko ang kasalanan ko. Pero ang pagkakamali ko ay hindi naging dahilan para maging tama ang pagnanakaw niya sa pera ni nanay. Ang tapat na pag-amin na iyon ni Anton ang unti-unting sumira sa kapangyarihan ng papel na hawak ni Bong. Nilaglag ni Bong si Anton, pero matagal nang inako ni Anton ang sarili niyang pagkakamali. Maya-maya, nilabas ni Rina ang cellphone niya. Gusto ko rin sanang magsalita. Tiningnan siya ni Bong. Itago mo yan. Pero hindi sumunod si Rina. Pinakita niya ang messages kay Mika. Sinabihan ako ni Bong na sabihin ko sa ibinebenta ni nanay ang bahay pag nagtanong si Ate Kat. At pinadelete niya sa akin lahat ng messages kay Vince. Sasakmalin sana ni Bong ang asawa niya. Umatras si Rina. Pero nakuha ni Bong ang cellphone at ibinagsak sa sahig. Basag ang screen. Umiiyak si Rina. Kahit anong gawin mo sa cellphone ko, hindi na mabubura ang screenshot ko. Binalingan ni Bong si Anton. Ikaw ha, hiwalay na kayo ni ate. Hindi mo na to bahay. Huwag kang makialam sa amin. Tinitigan siya ni Anton. Tama ka. Hindi na ako asawa ni Kat. Pero tinatawag pa rin akong anak ni nanay at hindi ako papayag na pilitin niyo siya sagad sa buto. Tuluyang nawalan ng sagot si Bong. Lumuhod siya ulit kay nanay. Nay, isa lang. Sabihin niyo lang na kusa niyo pinahiram. Babayaran ko po. Ibebenta ko ang talyer. Umiyak si nanay. Hanggang kailan mo ba gusto? Napatuloy na magsinungaling si nanay, anak. Tinitigan niya si nanay. Unti-unting nanlamig ang mga mata ni Bong. Kung hindi niyo ako tutulungan ngayon, huwag niyo akong sisisihin kung humanap ako ng ibang paraan para iligtas ang sarili ko. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad paalis. Walang pumigil sa kanya. Kinabukasan, lumipat muna ng tirahan si Rina at Princess sa kabilang barangay. Wala si Bong ng gabing yon. Bandang 5:00 ng madaling araw, nagring ang phone ni nanay mula sa number ni Rina. Base sa kwento ni Rina kalaunan, doon ko lang nalaman ang nangyari. Nung gabi pa lang iyon, pumunta si Bong sa bahay ng biyenan niya. Ninakaw niya palihim ang cellphone ni Rina at tumawag kay nanay na nagpapanggap na kinidnap si Rina. Nay, tulungan niyo ko. Kinulong nila si Rina. May sakit pa man din si Princess. Sabi nila, kung hindi kayo pipirma ng consent to sell, hindi nila papakawalan si Rina. Nagpanik si nanay. Pinabigay ni Bong ang isang address ng isang abandoned house sa gitna ng palayan. Hindi na sinabihan ni nanay na gisingin ako. Kumuha siya ng jacket at gamot at sumakay ng tricycle. Pagdating doon, naghihintay na si Bong. Nasaan si Rina at Princess? Tanong ni nanay. Nasa ibang lugar. Pirmahan niyo muna bago nila pakawalan. Pagkapasok ni nanay,
Nilock ni Bong ang pinto mula sa labas at kinuha ang cellphone ni nanay at ipinatong ang bag ng gamot niya sa isang lamesa sa labas ng kwarto. Sa loob ng madilim na kwarto, may mesa at papel. Umatras si nanay. Niloloko mo ako. Wala na akong choice, nay. Kailangan niyo lang pirmahan na kusang loob niyong pinahiram yung pera at na gusto niyo talagang ibenta ang bahay. Wala namang pumipigil sa'yo, di ba? Hindi ako pipirma. Pinilit iabot ni Bong ang ballpen. Nay! Please lang! Pag di ka pumirma baka bukas wala na si Rina at Princess. Susugod sila sa school ng apo niyo. Nagsimulang kapusin ang hininga si nanay. Ang gamot ko. Sumulyap si Bong sa labas ng bintana kung nasaan ang gamot. Pumirma muna kayo tsaka ako ibibigay. Umiiyak si nanay. Ginagamit mo ang sakit ko para pilitin ako. Sa bahay naman ng biyenan ni Bong, nabigla si Rina nang hindi niya makita ang phone niya. Nang subukan niyang hanapin ang phone niya gamit ang tablet na connected sa account, nakita niyang nasa abandoned house ang location. Nagpanik si Rina at hiniram ang phone ng kapitbahay at tinawagan ako. Nagising akong wala si nanay. Natulala ako sa gulat. Agad kong tinawagan si Anton, Mika, at ang mga pulis. Nang makarating kami sa abandoned house, umiiyak si Rina sa labas. Nakalock ang pinto. Si Anton ang unang sumugod sa pinto, pero pinigilan siya ni Mika. Wag, hintayin mo ang pulis. Hayaan mo muna tayong mag-record sa labas ng pinto. Dinig namin ang boses ni Bong. Pirmahan niyo, nanay. Gusto mo bang masira ang pamilya namin? Dahil mahal kita, Bong. Hindi ako pipirma. Kung pipirma ako ngayon, hindi mo kailanman matututunan ang salitang takot. Dumating ang mga pulis, pinakiusapan ni Mika na buksan na nila. Binuksan ang pinto. Nakita ko si nanay na nakaupo sa lapag, nanginginig. Sinalubong ko siya ng yakap. Nanay! Sinigurado agad ni Rina na okay siya. Umiyak si nanay. Namumutla si Bong. Kinausap ko lang po ang nanay ko. Hindi ko siya sinaktan. Tiningnan siya ni nanay. Hindi nakikita ang katotohanan sa likod ng nakakandadong pinto. Tinanong ng pulis si nanay. Pumunta ba kayo ng kusang loob dito? Sinagot niya lahat. Sinabi niya na tinakot siya at kinandado siya. Tinago ang kanyang gamot para lang pumirma. Sa sandaling iyon, alam kong sira na talaga ang huling pader ng pagmamahal ni nanay kay Bong. Dinala si nanay sa provincial hospital kinabukasan. Sabi ni Dra. Ilagan, kaya siya inatake ay dahil sa sobrang panik at stress. Mabuti at hindi naging malala. Nakatambay kami sa koridor. Si Anton, nakatayo lang malapit sa pinto, ni hindi umupo. Sa hapon, dinala ako para magbigay ng statement sa pulis kasama si Mika. Nandoon na rin si Bong. Nakaupo siya doon. Nangingitim ang mata. Tinitigan ko si Bong. Nilabas niya ang cellphone niya. May isusuko rin ako. Pinakita niya ang lumang conversation namin noong 2021. Text ko ito. Kayo na ang bahala kung anong gagawin sa bahay ni nanay. Ayoko nang makialam sa anumang problema dyan sa probinsya. Ngumisi si Bong. Siya mismo ang nagsabi na ako na ang bahala sa lahat. Tapos ngayon, inakusahan niya akong scammer? Naalala ko ang araw na iyon. Tumawag si Bong habang may kamiting akong kliyente. Nagrereklamo siya tungkol sa tagas ng bubong. Sa renovation. Kaya naiirita akong sinabi yon dahil ayokong maistorbo. Isang maikling mensahe na ibinato niya sa akin pagkaraan ng maraming taon. Nagsalita si Mika. Ang mensaheng iyan ay hindi legal document. Hindi niyan pwedeng baguhin ang karapatan ng may-ari. At lalong hindi yan. Nagbigay daan na ubusin mo ang pera ng nanay mo. Tiningnan ko si Bong. Oo, sinabi kong ikaw na ang bahala. Pero hindi ko sinabing nakawin mo ang pera pampagamot, pumeke ng resibo, at ibenta ang bahay. Hindi ako naging responsableng kapatid at aakuin ko ang pagkakamaling iyon. Pero ikaw, dapat mo ring bayaran ang ginawa mo. Nang lumabas ako ng presinto, pinilit ako ng kumpanya na bumalik sa Manila. Pero sinabi ko na mag-o-online meeting na lang ako. Ipinost ko ang totoo sa social media. Inamin ko na naging busy ako at nagkulang ako sa pagbabantay. Ngunit sinabi kong nakikipagtulungan na ako sa pulis at sana wag atakihin ang nanay, bata at asawa na involved. Matapos nito, binigyan ko muna si Rina ng pera para makalipat siya pansamantala para hindi na siya maistorbo. Hindi kita tinutulungang takasan si Bong, kundi binibigyan kita ng pagkakataong makatayo ulit, sabi ko sa kanya. Gabi, bumalik ako sa ospital. Tinanong ako ni nanay, galit ka ba sa kapatid mo? Galit po ako sa kanya.
Pero mas galit ako sa sarili ko. Kung umuwi lang sana ako at chinek ko ng maaga, hindi siya hahantong sa ganito. Nang matapos ang ilang linggo, umuwi si nanay sa bahay. Binantayan ko siya. Nag-alternate kami ni Anton. Wala na ang mga fake na resibo. Maayos na lahat. Si Bong, kasama si Vince, ay humaharap sa patong-patong na kaso. Nagsara ang talyer ni Bong at kinuha ng mga bangko ang sasakyan niya at mga makina niya. Nag-file rin ng divorce, annulment, si Rina. Isang umaga sa Abril, hinanap ko si Anton sa bagong school construction site sa probinsya. Tinuro siya ng foreman. Umakyat ako at narinig ang tunog ng drill. Nakita ko si Anton na inaayos ang pipe. Ang kaliwang pulso niya ay nakabandage pa. Tumayo ako. Tumingin siya. Ang unang tanong niya ay tungkol kay nanay ulit. Kamusta si nanay? Mabuti siya, Anton. Nagkwentuhan muna ang foreman na laging tinatanggihan ni Anton na maging head engineer dahil ayaw niyang lumayo at gusto niya lang sa malapit. Tinanggihan mo dahil kay nanay? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Huminga ako ng malalim. Anton, nandito ako para humingi ng tawad. Natahimik siya. Hihingi ako ng tawad dahil minamaliit ko ang trabaho mo dati. Dahil sinukat ko ang halaga mo base sa kinikita mo. At hihingi ako ng tawad dahil nagtiwala ako kay Bong at pinagdudahan kita na kunwari ka lang nag-aalaga kay nanay para kunin ang bahay. Nakatitig siya sa akin. Sana alam mo na hindi ito para bumili ng kapatawaran. Ito ang binayad mo sa motor mo at sa lupa mo. Inilabas ko ang mga envelope at pera. Binabalik ko lang ang obligasyon ko na dapat noon ko pa pala ginawa. Yung utang ni Bong, ihihiwalay natin at sisingilin sa kanya legally. Matagal niyang tiningnan ang papel. Nagbago ka na talaga. Hindi ko masabing nagbago na. Kakaumpisa ko pa lang. Umihip ang hangin mula sa bintanang hindi pa nakakabitan ng salamin. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad, sabi ni Anton. Pero wag kang magkakamali. Ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na babalik agad sa dati. Tumango ako. Alam ko. Ngumiti ng bahagya si Anton. Ang pinakamalambot na ekspresyon na nakita ko simula nang umuwi ako. Tumalikod ako para maglakad. Kat, tawag ni Anton. Lumingon ako. Sa weekend, ihahatid ko si nanay sa check-up. Kung pwede ka, umuwi ka. Tumango ako. Uuwi ako. Hindi siya nangakong mahal niya ulit ako. Hindi siya nangakong may chance pa kami. Isang simpleng imbitasyon lang para sabay naming ihatid si nanay sa doktor. Isang bagay na noon ay ipinagwawalang bahala ko. Pero alam ko na ang nakasarang pinto ng 4 na taon ay bahagyang bumukas na ngayon. At kung gusto kong tuluyang makapasok, hindi ko ito pwedeng bilhin ng luha at pera. Kailangan kong manatili sa labas. Hanggang sa maniwala siyang hindi ko na siya ulit tatalikuran. Halos 1 taon ang lumipas. Na-renovate ang bahay sa San Antonio, pero ang paboritong sunog na kaldero ni nanay ay naroon pa rin. Nag-shift ako ng schedule sa work, may 2 araw na ako palagi sa probinsya. Si Anton, naging head engineer na rin sa wakas. May mga araw na nagtatalo pa rin kami, pero natuto na kaming huminto at mag-usap. Kinabukasan ng gabi, may bitbit siyang mga pongkan. Nagluto si nanay ng arroz caldo. Nag-aasaran sila. Ang tagal nang hindi nakakarinig ang bahay ng ganitong tawa. Nang matulog si nanay, nag-usap kami ni Anton sa terrace. Anton, sa tingin mo ba may pag-asa pa tayo? Hindi siya sumagot agad. Tapos, tiningnan niya ako. Ang sirang tulay ay hindi pwedeng ayusin ng isang pangako lang. Alam ko, sagot ko. Paano kung tayong dalawa ang muling bubuo? Poste by poste, hindi itatago ang lamat at hindi ipipilit kung hindi na kaya. Tiningnan niya ako. Inaasahan ko na sana balang araw may makakadaan pa sa tulay na yon. Wala itong malinaw na ending kung saan gagaling ang sugat agad-agad. Pero ito ay totoong pag-asa. Sinakyan na ni Anton ang bike niya. Pero bago siya umalis lumingon siya. Bukas, wag mong kalimutang magdala ng fasting blood sugar record ni nanay. Oo, mahinang sagot ko. Nakatayo ako sa ilalim ng ilaw ng terrace. Pinapanood siyang maglaho sa dilim. Dati akala ko ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang iwanan ng asawa kong mahirap. Ngayon, alam ko na ang totoong pagkakamali ay ang huling pagkakaalam ko na ang tunay na kayamanan ng isang lalaki ay hindi nasusukat sa kung ano ang meron siya, kundi sa kung ano ang handa niyang isakripisyo para sa mga taong dapat niyang protektahan.